Huwag gumalaw. Ipinapakita ng kompas na nandito lang ang lokasyon ng kayamanan. Tara. Sa lupang ganito kalayo sa kabihasnan, saan naman kukunin ang kayamanan? Tigilan mo ang pagdadaldal. Hindi nagkakamali ang kompas. Nakakuha tayo ng kayamanang magpapagulo sa mundo. Mga kapatid, yayaman na tayo sa isang gabi. Sige. Tara. Dito mismo. Hukay. Ito ang maalamat na kayamanang magpapagulo sa mundo. Kamay. Ang luwad ay masyadong maluwag. Tiyak na hindi pa umabot ng isang araw ang pagkalibing nito. Lumapit ka at tumulong. Siyahe. Parang gumalaw ang kamay niya. Ang ingay na ito ay ang sinaunang banal na artepakto, ang pangkalikasan card dispenser. Ito ay kayang gawing kayamanan ang lahat ng bagay sa mundo. Ah, ito ay... Ang Kapanaksto. Kayang buksan ng Kapanaksto ang langit at lupa at linisin ang lahat. Tapos na. Mamatay na tayo. Dali, umalis. Umalis na. Ang iyong dugo ay nagpagising sa pangkalikasan card dispenser at nagtatag ng isang kasunduan dito. Mula ngayon, ikaw ang magiging may-ari nito. Ngayong mayroon na akong pangkalikasan card dispenser. Ako na ang Panginoon ng lahat. Zhao Liang, Jiang Mengji. Paano niyo ako nailibing ng buhay? Mengji, napakasaya ko talaga. Songjin, talagang labis akong naantig. Ito ay sapat na patunay. Natunay mo akong mahal? Ito ang pinakamagandang regalo sa kasal na binigay mo sa akin. Kung ano man ang gusto mong gawin sa akin. Adios lang. Hala, bakit hindi ako nawalan ng malay sa pampamanhid na ito? Bakit naririnig ko pa rin ang boses? Zhao Liang, Zhao Liang. Sino ang tinatawag mong mahal? Kadarating lang ng pampamanhid. Si Mengji. Papatayin ko kayo. Songjin. Ano ang ginagawa mo? Patay na dapat lang sa kanya. Wala naman tayong kinalaman dyan. Maghanap ng bakanting lupa at ilibing na. Hahaha. Aray ko, huwag kang mag-alala, mahal kong kapatid. Si Mengje, ipagkatiwala mo na lang sa akin ang pag-aalaga. Hahaha. Hindi ko akalain na Songjin na nakaligtas sa isang malaking sakuna at nakuha ko pa ang pangkalikasan card dispenser. Maghihiganti ako. Babalikatin ko ang lahat ng nawala sa akin. Jiang Mengji, ikaw na malandi. Ako, Songjin? Anong karapatan mong murahin ako? Kakapirma mo lang ng kasal sa akin tapos nakipagrelasyon ka na sa kanya. Ikaw na walang hiya at malandi. Ginawa mo ba ang tama sa akin? Isang walang, kuwentang produkto na walang kahit isang diamante. Kasing mura mo. Sa iyo na. Ikaw na babaeng mapagpakita. Ngayon, pagsisisihan mo ito. Ang singsing ng angka ng Wang Eastern Gin, nagkakahalaga ng 50 milyong piso.
Zhang Mengje, idilat mo ng husto ang iyong makasalanang mata at tingnan mo ng mabuti. Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong singkaw na pangmayaman ni Kin Kong. Kalokohan. Ikaw, isang pulubi, karapat, dapat ba talaga siyang magmay? Ari ng singkaw na pangmayaman ni King Kong. Songjin, huwag ka nang magkunwaring mayaman dito. Dali na, kunin mo na yung sirang singsing mo at bumalik ka na sa lungga ng daga mo. Iho, alam mo ba kung ano ang singkaw na pangmayaman ni Kin Kong? Ang singkaw na pangmayaman ni Kin Kong ay unang lumabas noong panahon ng Dongjin at halos 1,700 taon na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng kinang ng brilyante nito, makikita mo ang mga kwento ng kasaysayan. Base sa suot mong kasuotan, paano mo makukuha ang kayamanang tulad ng singkaw na pangmayaman ni Kin Kong? Kayo pala si Boss Lee ng tibuan ng kayamanan. Ikinalulungkot ko, ano po ba ang inyong pakay dito? Dumaan lang ang matanda para kumuha ng panggamot sa Rayuma. Narinig ko kasing ipinagyayabang ng batang ito ang tungkol sa singkaw na pangmayaman ni Kin Kong, kaya hindi ko na natiis at pumasok ako upang magsalita lang. Songjin, sa tingin ko, ikaw ay nalagay sa alanganin ngayon. Umalis ka na. Baka naman paki ang pangkalikasan card, dispenser na ito. Baka guni lang ito. Ito nga pala ang singkaw na pangmayaman ni Kin Kong. Ano? Tama. Ito talaga ang singkaw na pangmayaman ni Kin Kong ng angkan ng Langyawang noong Dongjin. Ang ginto at pilak na singsing ay karaniwan sa mga maharlika ng 6 na dinastiya, ngunit tulad ng nakamamanghang singkaw na pangmayaman ni Kin Kong na ito, nag-iisa lang ito sa mundo. Ganun ba? Tulad ng walang katulad na singsing na ito, marami pa ako niyan. Hindi maaari. Ikaw na pulubi. Paano ka magkakaroon ng ganyang kamahal na kayamanan? Ginoong Lee, nagkamali ka yata? Itong hamak na walang kuwentang lalaki na to, imposibleng totoo ito. Kayong dalawang walang alam, may karapatan ba kayong questionin ang isang matanda? May malaking tinatago ang ginoong ito. Ngayong gabi, alas 7, magkakaroon ng treasure appraisal sa aking bahay, yaman, inaanyayahan ko ang ginoo na dumalo. Ginoong Lee, sa totoo lang, wala akong interes na dumalo sa appraisal meeting pero dahil napakayabang ng dalawang iyan, siguradong tuloy na tuloy ang pagpunta ko. Sige, hindi ka talaga maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Walang kuwentang hangal. Tingnan natin mamaya kung paano ka mapapahiya sa piging. Maligo muna, magbihis ng mas gwapong damit, at dumalo sa appraisal meeting. Ngayong gabi, tiyak na pagbabayarin ko ang dalawang iyan. Bakit walang tubig? Ay, landlady, buti na lang at dumating ka. Bakit na naman huminto ang daloy ng tubig ngayon? Ang bahay ko ito. Gusto ko titigil. Ay naku, Ang hirap mo tingnan. alam mo ba na matagal nang nagloloko si Zhang Mengje? Alam ko. Tapos, ikaw na mahirap at walang kuwentang uto. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo sa salamin? Mukha kang asong walang silbi, karapat. Dapat ka ba talagang maging isang lalaki? Kung hindi ako karapat, dapat maging lalaki. Mas hindi ka karapat, dapat maging babae. Isa kang matandang babaeng loka-loka. Kahit na matanda na ako, hindi pa rin kita gusto. Wala ka namang silbi. Hindi mo ako gusto, pero mamaya, paluluhurin kita sa akin. Ang pinakamainit na limitadong edisyon ng skin ni Su Fei sa Saibo Micheng na napakaganda at mapang, akit, ngayon ay wala na sa sirkulasyon at nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Ito. Ako ba ito? Naging maganda ako? Ito ay isa lamang skin trial card na ibinigay ko sa iyo. Kapag ginulo mo pa ang loob ko, ibabalik kita agad sa pagiging matanda at pangit na landlady. Tanggina bula ka ba? Kiao Yu, Naalala mo pa pala ako? Bakit mo nakalimutan ang 200,000 na utang mo sa akin? 200. 0,000. 5,000 lang ang hiniram ko ah. Tigilan mo na ako sa kakaarte at walang kwentang usapan. Ang hiniram mo ay high interest loan. Tigilan mo na ang pagkunwari na kaawa. Awa ka sa akin. Kung hindi mo mabayaran ngayon, babasagin ko ang ulo mo. Sandali. Ako ay magbabayad na ako. Pero magkasundo muna tayo. Pagkatapos kong bayaran itong 200,000, ikaw at kayong lahat ay luluhod at tatawagin akong lolo. Ang gintong bareta ng Mecca ay ginawa mula sa pinakamalaking likas na gintong brick sa buong mundo. 100% purong ginto. 3 milyong piso ang halaga.
3 milyon para sa iyo. Kuya, itong gintong bareta ha? Gintong bareta talaga ito. Songjin, isang bareta ng ginto. Paano magkakasya sa ating lahat? Hindi sapat yan pambayad sa utang mo. Hindi sapat, di ba? Sapat na ba? Oh, aking amo? Ginto nga talaga. Tumama ang ginto sa mukha ko. Salamat, amo. Salamat, amo. Sa akin mo itapon. Sa akin mo itapon. Sa akin mo itapon. Sige, kung sino man ang matamaan ko ngayon, siya ang makakakuha. Ginoong Song, sampalin mo ako. Pwede rin akong maging apo mo. Ginoong Song, sampalin mo ako. Ayan, tama na. Ngayon, wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Kung gusto ninyo pang mag-practice sa ibang araw, magpatuloy tayo, ha? Sa akin! Sa akin! Sa akin! Ah! Hoy, hindi ba ito ang patay kong sip-sip? Talagang walang hiya siya. Dumating pa talaga siya. Songjin, ito ay isang pagtitipon para sa pagtatasa ng kayamanan, hindi ito basurahan. Ang pagpunta rito at manligaw ng kahihiyan ay magpaparumi lamang sa hangin dito. Ito ay isang lugar kung saan pumupunta ang lahat ng mga taong nasa mataas na lipunan. Hindi ito pwedeng lapitan ng isang dukhang tulad mo. Hindi ka ba aalis? Narinig mo ba? Patay na sip-sip, umalis ka na. Ikaw, sa wakas ay dumating ka. Ang ating kumperensya sa pagtatasa ng kayamanan maaari nang magsimula. Bilisan mo at ilabas ang iyong singkaw na pangmayaman ni King Kong. Dapat ito ang pinaka maningning na kayamanan sa auction na ito. Ang singkaw na pangmayaman ni King Kong, hindi ko dinala. Ngunit, sa pagkakataong ito, nagdala ako ng isang bagay na mas mahalaga, isang kayamanan na walang katulad. Songjin, yang ginintuan ka ng kamay mo maliban sa nakakagawa niyan, ano pa ang kaya mong gawin? Hahaha. Sa tingin ko, ang bilis mo ay walang katulad, hindi ba? Hahaha. Hindi mo pa ba aalisin yung marumi mong kanang kamay? Nakakadiri sa mata. Dahil ito ay isang piging para sa pagkilala ng mga kayamanan, kaya natural lang na nandito ako para kilalanin ang mga kayamanan. Kung wala ito, hindi talaga maaari. Diyos ko, ito pala ay inapo ni Warlord Xiang Yu. Ang unang kayamanan ng pagkilala sa kayamanan, si Xiangnan na Wolo. Tama, ang batang bayani na ito ay natagpuan ko nang hindi sinasadya 20 taon na ang nakakaraan. Isang inapo na nagtataglay ng isang 10,000 bahagi ng dugo ni Warlord Xiang Yu. Sa buong buhay ni Xiang Yu, wala siyang sariling direktang supling. Ang ganitong karangalang dugo, kahit na mahina ang koneksyon ng dugo, napakatalino pa rin siya. Kung hindi ako nagkakamali, ang bayad sa paglabas nitong batang kapatid, siguradong napakalaking halaga. Hindi bababa sa 9 na digit. Warlord Xiang Yu, ngayon ko nakita, mamamatay na ako nang walang kahit anumang panghihinayang. Hanggang ngayon naiisip ko si Xiang Yu. Ayaw tumawid sa Jiangdu. Che, ikaw na pulubi, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na tumayo rito? Karapat, dapat ka ba talaga? Itong siyang na nagkakahalaga ng daang milyon, nagbigay na ng liwanag sa bulag mong mata. Kumpleto na ang buhay mo, hindi ka pa aalis. Daang milyon lang naman. Daang milyon lang? Batang kaibigan, napakaangas mo magsalita ah. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa kay Warlord Xiang Yu? Siyempre meron. Wala naman ah. Hayop ka, tumahimik ka na. Hindi ito lugar para magyabang, umalis ka na. Sino ang nagsabing nagyayabang ako? Ano si Xiangnan? Ay, Wisit na bata ka. Anong ginagawa mo? Paano ka naglakas, loob na hipuan ang puwit ni Xiangnan? Ikaw na parang asong ligaw. Ito ay isang inapo ng sinaunang Diyos ng digmaan. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo kaming idamay? Ikaw napakalaki ang iyong pag-uugali, napakawalang hiya mo. Ay, nahihipo na. Ano ngayon? Ikaw ang una, nabuhay na tao na naglakas. Loob na hipuin ang puwit ko. Tanong ko lang, mandirigma, sino ang iyong guro? Ako. Wala akong pinanggalingan, isa lang akong delivery rider. Ikaw na delivery rider. May huli ka pa bang salita? Sa tingin ko, ang taong dapat iwan ng huling salita ay ikaw. Sandali lang, kapag inilabas ko itong kayamanan,
mapapaluhod kita at magmamakaawa at tatawagin mo akong lolo. Songjin, ikaw na patay na asong ligaw. Sigurado akong baliw ka na. Papaluhurin mo si Xiangnan at tatawagin kang lolo? Baliw. Talagang nabaliw na. Ikaw na baliw na aso. Nakakahiya ka talaga. Hindi ka pa ba luluhod sa Diyos ng digmaan para humingi ng tawad? Sino ang luluhod? Mamaya na lang. Malalaman mo. Ikaw na. Anong malas na bagay yan? Ito ay isang piging para sa pagtatasa ng mga kayamanan. Hindi ito tambakan ng basura. Sa tingin ko, siya ay talagang isang baliw. Sumama kayo sa akin at palayasin natin siya. Umalis ka, umalis ka, umalis ka, umalis ka, umalis ka, umalis ka, umalis ka. Sa tingin ng matandang ito, ang salamin na ito ay walang anumang espesyal na katangian. Hayaan mong tingnan ko kung ano ba talaga ang bagay na makapagpapaluhod sa inapo ng isang Diyos ng digmaan. Songjin, bilisan mo at tulungan mo kaming turuan itong inutil na walang alam. Oo nga, ikaw ang inapo ni Xiangyu. Para sa iyo, kasing dali lang niyang durugin parang langgam. Sino ka? Kakaunti lang ang aking mga anak at kaunti lamang ang aking mga kamag. Anak, tila wala akong mga inapo. Ika-siyam na pu't isang salinlahi ng pamilya Xiang. Nagpupugay po kami sa iyo, aming lolo. Walang, galang na inapo. Sayang ang aking matalinong pangalan, Xiangyu. Ngunit ikaw ay naging parang isang bagay na pinagmamasdan at pinaglalaruan lang. Alam kong mali ako, Songnan. Hinihiling ko po na patawarin mo ako, lolo. Alam kong mali ako, Songnan. Hinihiling ko po na patawarin mo ako, lolo. Umalis ka kaagad dito at magpakabuti ka mula ngayon. Susundin ko ang payo ng lolo. Paalam na, lolo. Mauna na ako. Kayong dalawang tuso, may gusto pa ba kayong ipagawa? Hayop ka. Anong salamang ka ang ginamit mo? Para ang inapo ng sinaunang Diyos ng digmaan ay lumuhod sa iyo at tawagin kang lolo. Karapat, dapat kang mamatay. Songjin, anong ipinagmamalaki mo? Kapag dumating na ang aking kuya, titingnan natin kung makakatakas ka pa. Sino ba yung kuya mo para magmayabang? Ako ang kanyang kuya. Ay, kuya, sa wakas, dumating ka rin. Ikaw ba si Songjin? Tama, ako si Songjin. Bakit? Anong bakit? Songjin, tandaan mo, ngayong araw, tapos ka na. Alam mo ba kung sino si Kuya Zhao? Tingnan mo ang katawan mong dukha para lang makipag-away sa iyo. Bababa ang antas ni Kuya Zhao. Halaga. Anong halaga? Matatakot ka kapag narinig mo. Alam mo ba ang tanyag na kutiya? Dapat ko ba yang malaman? Kung hindi mo man lang alam ang kutiya, mamamatay kang parang aso. Kaya ka lang durugin ng kuya ko. Kasing dali lang ng pagdudurog ng langgam. Baka ba iyan ang pinuno ng 5 pinakamalaking pamilya ng kolektor sa Luangguo? Ang kutiya? Tama. Ang kutiya ay ang pinuno sa mundo ng mga lumang gamit sa Luangguo. At ako, si Zhao Baosheng, ay ang direktang disipulo ng kutiya. Tunay ngang batang bayani. Sa ganoon kabataang edad na iyan, nakakuha ka na ng pabor sa kutiya. Songjin, ngayon haharapin kita, tingnan natin kung gaano ka kahusay. Sige, tingnan natin kung anong kaya ng direktang disipulong ito ng kutiya na ipagmamalaki. Napaka, mayabang mo. Dalhin ninyo ang mga gamit. Wala nang paligoy. Ligoy pa. Hindi na kailangan yan. Anumang kakayahan mayroon ka, ilabas mo na. Tingnan ko kung sino ka talaga. Erlang Shen. Ang rebultong ito ni Erlang Shen ay inukit mula sa isang buong bloke ng puting jade. Ang ibabaw ay may kalupkop na ginto, napakahusay ng pagkakagawa, buhay na buhay, maituturing na isa sa milyon. Kung hindi ako nagkakamali, ang rebultong ito ay may malaking halaga, hindi bababa sa 30 milyong piso. Tama ang sinabi mo. Ang puting jade ay kayamanan ng Luangguo. Kahit kasing laki lang ng kuko, umabot na ito sa 10,000 piso. Kaya maiisip mo na lang kung gaano ito kamahal. Ang pagkakaukit ay napakabuhay. Tiyak na gawa ito ng isang kilalang maestro. Hindi masabi ang presyo talaga. Hindi masabi ang presyo. Itong Erlang Shen ay tinaguri ang unang eskultura ng Luangguo. Unang eskultura ng Luangguo?
Parang hindi naman ganoon kagaling. Puro pangalan lang. Puro pangalan lang? Songjin, sasabihin ko sa iyo, ang rebulto na ito ni Erlang Shen. Bukod pa sa pagkakaukit at kahalagahan nito, isa na itong kayamanan. Ikaw na walang nakikitang lalaking taga, probinsya. Alam mo ba kung ano ang puting jade? Nakita mo na ba? Ang rebulto na ito ni Erlang Shen. Mas mahal pa sa bulok mong buhay. Ganoon ba? Para kayong mga palaka sa balon. Paano kung sabihin ko, kaya kong maglabas ng mas mahal pa sa imahe ni Erlang Shen? Kalokohan? Nakakatawa talaga. Ikaw na hamak na delivery rider, ano ang mailalabas mong kayamanang napakamahal? Ang delivery food mo ba? Ngayon, naunawaan ko na kung ano ang ibig sabihin ng pagmamaliit. Tumigil ka na sa walang kwentang kadaldalan, Songjin. Kung may mailalabas ka ngayon, ilabas mo. Kung wala, umalis ka. Walang dala, nakukunwari pa rito. Baka kukunin mo sa bulsa mo ang isang eskultura, ha? Walang problema. Ngayon na, ilalabas ko na ang kayamanan ko. Anong gagawin mo? Ikaw na baliw na aso. Ikaw, sinira mo ang imahe ni Erlang Shen. Ito ay isang kayamanan na may halagang 30 milyong piso. Kulang ang 10 buhay mo para bayaran ito. Paano mo sinirang ang mahal kong kayamanan? Songjin, huwag mong asahan na makakalabas kang buhay sa bulwagan ng tiging na ito. Aray, bakit kayo nagmamadali? Hintayin ninyong maglabas ako ng isang kayamanan na mas mataas pa ang halaga kaysa rito at babayaran ko kayo, hindi ba? Ito, ang tunay na kayamanan. Ang mahalaga ay ang puting marmol at hindi ang mata ng langit na nakatago sa loob. Ano nga ba ang kasabihan? Pagpapanggap ng peke sa totoo. Ang matang langit na ito ay parang isang peking hiyas na nakatago sa loob ng kayamanan, tinatawag ding isdang matabato. Hindi talaga ito nagkakahalaga ng anuman. Nasa bingit na ng kamatayan, pero naglalakas. Loob pa ring lukohin kami ng sirang bato. Tigilan mo na ang walang kwentang mga usapan. Ngayon, kukunin ko na ang mahalay mong buhay bilang kabayaran. Ito ay isang sinaunang banal na bato na naglalabas ng makulay na liwanag, hindi matataya ang halaga. Songjin, inaakala mo bang mga tanga kaming lahat, ha? Iyang maliit na sirang bato na hawak mo, magkakahalaga ba iyan ng 30 milyong piso? Che, 3 piso siguro. Oh, paumanhin. Nagkamali ako kanina. Ngayon, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ulit ng mabuti. Liwanag lamang ang magpapakita sa tunay niyang anyo. Ito ba ang maalamat na bato ng Nyuwa? Bato ng Nyuwa? Ano ang bato ng Nyuwa? Normal lang na hindi ninyo ito alam. Ang bato ng Nyuwa ay hindi isang gawang, taong sining o antigo. Ito ay isang natatanging pambihirang bato sa mundo. Natatangi? Ang bato ng Nyuwa ay isang pambihirang bato na ginamit ni Nyuwa nang inaayos niya ang langit na hindi lubos na hiyas o bato. Mayroon siyang isang hindi nagamit para ayusin ang langit at lumaganap ito hanggang ngayon. Kaya ito ay ang tanging isa sa mundong ito, natatangi, isang tunay at orihinal na langit na hiyas. Ito, imposible. Paano magdadala ang isang hamak na taga, deliver ng ganitong kayamanan na hindi mabibili ng pera? Mukha lang itong isang bato na mata ng isda. Hindi mo man lang matukoy ang pagkakaiba ng mata ng isda at langit na hiyas. Sa tingin ko, wala ka talagang paningin at minamaliit mo lang ng gusto ang iba. Sino ka ba para kuwestiyonin mo ako? Malinaw kong sasabihin sa iyo, sa lugar na ito, kung ano ang sinabi kong ito, iyon dapat ito. Kahit na tunay pa itong langit na hiyas, kung sasabihin kong tae ito, langit na hiyas pa, baboy, papatayin kita ngayon mismo. Hindi ko talaga inasahan na ang sikat na direktang disipulo ng Kutiya
ay isang bulakbol na nambubuli. Kung ganoon, ang kutiya na ito, may mukha pa ba sila para umupo sa pinakamataas na upuan sa koleksyon ng sining? Ano ang ginagawa ninyo? Ito ay isang salo? Salo sa pagpapahalaga ng kayamanan? Bakit? Gusto ba ninyong lutasin ang problema sa pamamagitan ng karahasan? Ang layunin ng piging ng pagtatasa ay magkatuwang na aaral at magiliw na uusap. Ang paghiya ninyo sa kanya ng ganito ay paglabag na at gusto nyo pa talagang manakit? Hoy babae, mali yata ang pinuntahan mo. Dapat doon ka sa bulwagan ng youth idol drama sa tabi. Hindi rito sa bulwagan namin ng pagtatasa. Ha. Maganda ka naman. Pero bakit sinusuportahan mo pa si Song Jin? Siguro kayo na ano. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Sa tingin ko, ikaw pa nga ang kabit niya. Wala akong pinapanigan. Ang pinananatili ko ay ang kaayusan ng pagtitipong ito. Bukod pa rito, mukhang ang Ginoong Song na ito ay isang henyo sa koleksyon. Pero inaapi nyo lang siya ng ganito. Binibini. Salamat sa kabaitan mo, pero hindi ko kailangan na ipagtanggol mo ako. Huwag mo nang bigyan ng gulo ang sarili mo. Walang hiyang babae? Alam mo, Songjin, matagal na pala kayong magkarelasyon nitong walang hiyang babae. Tapos ako pa ang sinisisi mong nangaliwa. Hay nako, talaga namang walang pinagkaiba ang mga ibon sa iisang pugad. Tingnan mo nga ang hitsura nitong babaeng yan, Kitang. Kita na siya yung nang aakit na babaeng demonyo. Wala kang ginawa kundi manggulo. Munting ganda. Maganda ka sana, bakit ka sumama sa isang hamak na tagadala ng pagkain? Parang pagtulos lang ng magandang bulaklak sa dumi ng baka. Mas maganda kung sumama ka na lang sa akin. Iwanan mo na ang kadiliman at lumapit ka sa liwanag. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi. Ha. Ikaw, manyak. Ang pagdating ko sa piging na ito ay nangangahulugang hindi ako isang walang silbing palamuti, may kakayahan ako. Ito ay piging ng pagtatasa. Natural lang na. Kung sino ang may mas magandang kayamanan ay mas mataas ang tingin. Kung ayaw mong maliitin ka, ipakita mo ang kakayahan mo. Zigat, may kasama. Dalhin ang koleksyon ko dito. May nakakakilala ba sa sinaunang tabak na ito? Mukhang ang tabak na ito ay mula pa sa napakasinaunang panahon simple ang yari. Isa itong mahusay na tabak, pero ang tabak na ito. Kung ano ang pinagmulan nito, talaga namang hindi ko masabi. Sa mga ukit at estilo ng sinaunang tabak na ito, hinihinuha ko, ang tabak na ito ay di bababa sa panahon bago ang 3 kaharian. Pinakamaaga ay maaaring matuntun pa sa panahon ng mga naglalabang estado. Bukod sa talim ng tabak na ito, ang hawakan at kaluban nito ay hinugis mula sa milenyong itim na bakal. Hindi nakapagtatakang wala man lang bakas ng kalawang. Sa paligsahang ito ng pagpapahalaga sa kayamanan, talagang naliwanagan ako. Sa napakaraming taon, ito ang unang beses ko na sa loob ng isang araw nakakita ako ng ganito karaming pambihirang kagamitan. Binibining ito, napakausay mo talaga. Ay nako, matanda. Pwede ba huwag ka nang magpatumpik? Tumpik diyan? Ano ba talaga ang bagay na ito na ikinagugulat ninyong lahat? Ay Toy, Ito ang tabak ni Haring Qin. Paghabol sa usa ang pangalan nito. tama ang sinasabi mo. Ang tabak na ito, Ang tabak na ito ay ang tabak na kasama ng matandang Haring Qin sa kanyang walang talong paglulupig sa buong lupain. Ipinasa ng matandang Haring Qin sa batang Haring Qin ang tabak na ito na siya ring naging unang emperador. Ito ang kasamang tabak ng unang emperador, isang tunay na kayamanang maharlika. tunay ngang ganoon. Tama. Itong pangkalikasan card, dispenser na ito, talagang kahanga, hanga at makapangyarihan. Kaya, ngayon may karapatan na ba akong magsalita sa piging na ito ng pagpapakita ng yaman? Dahil lang sa paghabol sa usa na ito? Ang pagkakagawa at material ng espada na ito ay bihira sa mundo at dahil matagal na itong panahon, hindi pangkaraniwan ang pinagmulan nito. Kumpara sa imahe ni Erlang Shen, mas mataas ito ng 100 beses. Kahit pa ikumpara sa bato ng Yuwa, hindi rin ito pahuhuli. Talagang hindi matatawaran ang halaga ng espada na ito. Ang paunang pagtatantiya ko, 300 milyon. Paano nangyari iyon? Ikaw na isang babae lamang. Bakit ka may ganyang kayamanan? Ang paghabol sa usa na ito ay malinaw na nasa... Malinaw na nasa aking mga kamay. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay nanalo ako. Ngayon, maaari ka na bang kumalma at makinig sa akin? Uulitin ko. Ang layunin ng piging na ito ng pagpapakita ng yaman ay ang matuto mula sa isa't isa
at magpalitan ng ideya ng mapayapa. Nakikita ko na maganda ka, marunong at bihasa sa maraming bagay, at napakalaki rin ng iyong kayamanan. Ngunit sa lahat ng pagkakataon, pinagtatanggol mo itong walang kuwenta. Sila, kayo ng walang kuwentang ito ay may relasyon na hindi dapat Sabi ko na, sa piging na ito ng pagpapakita ng yaman, hindi pinapayagan ng awayan. Songjin, ikaw na walang kwenta. Tuwag. Nagkukubli ka lang sa likod ng babae. Anong klaseng lalaki ka? Sana noon pa, ay Bina. Kapon na kita. Para maging sunuko ka. Binibini, tama na. Salamat sa iyong makatarungang pananalita. Siya. Kayong tatlo ay paulit. Ulit na pinupuntirya ako. Iniinsulto ako. Kung may personal tayong galit sa isa't isa. Kapag may kalaban, haharangan ko siya. Kapag may baha, tatabunan ko siya. At natural lang na gagawin kong sumunod kayo sa akin ng walang aalinlangan. Pero, ang walang, awang pagbigay ninyo ng maling paratang sa isang babae at pagwasak sa kanyang reputasyon. Grabe, napakawalang hiya ninyo. Hindi ko kayo hahayaang makalusot. Songjin, ano bang nangyayari sa'yo? Mula nang gumapang ka palabas ng hukay, para ka nang nababaliw, ngayon ay nagpapalabas ka pa ng mga walang katuturang salita. Gusto mo kaming mapaniwala at mapasunod. Hay, nakakatawa talaga. Che. Songjin, nakalimutan mo na ba nung una kung paano ka naging taga-sunod ko? Ni hindi ka man ng karapat, dapat nadilaan ang mga daliri ng paa ko. Ni hindi ka man ng karapat, dapat. Bakit ngayon natuto ka ng magpakita ang gilas? Nagpapaka, bayani upang iligtas ang dilag, ha? Bago ka maging bayani upang iligtas ang dilag, tingnan mo muna kung karapat dapat ka ba. Ay, hayaan niyo akong magbigay ng makatarungang salita. Ikaw, ang unang sumira sa imahen ni Erlang Shen. Para pakalmahin ang galit ng lahat, hindi bati dapat kang maglabas ng isang kayamanan para mapahanga ang lahat? Sige, pagbibigyan ko kayo. Ang paghabol sa usa na ito ay talagang napakahalaga. Ngunit para sa akin, hindi pa ito sapat para maging pinakamahalaga sa pagtitipong ito. Ano? Ngunit sa piging na ito ng pagtatasa ng kayamanan, wala na talagang ibang ipinapakitang bagay. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa paghabol sa usa ko? Ipapakita ko ito, at pagkatapos ay ibibigay ko na ito sa iyo, bilang pagpapakita ng aking pasasalamat sa iyo. Kanina lang. Sa tingin ko, talagang masyado silang hindi makatuwiran. Pero ang ginawa mo kanina, talagang napakahusay. Walang hiya. Kahit sa panliligaw, kailangan mo ring piliin ang tamang lugar. Sa tingin ko, ikaw ay talagang wala nang magawa. Bini, anong pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Shouting. Shouting, pwede mo bang ipahiram sa akin ang paghabol sa usa? Pwede naman, pero ano nang gagawin mo sa paghabol sa usa ko? Ang paghabol sa usa na ito, at ang kayamanang ilalakad mo, may connection ba? Malalaman mo mamaya. Maniwala ka sa akin. Sige, naniniwala ako sa iyo. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Sinira mo ang paghabol sa usa ko. Iyan ay ang paghabol sa usa, isang sinaunang sikat na espada. Winasak mo iyon. Talagang nararapat kang mamatay. Ikaw! Songjin, nagtiwala ako sa iyo kaya ibinigay ko sa iyo ang paghabol sa usa. Pero hindi ko inasahan na gagawin mo ito. Hi, Shouting, huwag kang magmadali. Ble, Songjin, kinukuha mo pa rin pati ang gamit ng babae? Napaka walang hiya mo talaga. Sa tingin ko, wala ka na talagang magagawa. Mabuti pa, lumuhod ka na lang at magmakaawa. Hayop ka. Akala ko ay may kakayahan ka talaga. Pero ngayon, mukhang hindi naman talaga ganoon kahusay. Inakala mo ba na kapag sinira mo ang sinaunang sikat na espadang paghabol sa usa, ang iyong kayamanan ay mananalo na ng unang pwesto? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo na itong isipin. Kitang-kita ng madla ang katotohanan. Tungkol sa bagay na ito, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Tama, kailangan magpaliwanag. Hindi ba mga kasama? Magpaliwanag, 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 magpaliwanag. Shouting, sinabi ko na, magdadala ako ng mas magandang espada bilang regalo natin sa pagkikita. Bagaman maganda ang paghabol sa usa, ngunit simpleng sinaunang artepakto na tulad nito ay hindi bagay sa iyo. Songjin, huwag mo nang masyadong pilitin ang sarili mo. Ang bagay na mas mahalaga pa sa paghabol sa usa ay hindi madaling makuha at maibigay. Hayaan mo na ang tabak ng paghabol sa usa. Itatrato ko na lang iyan bilang kabayaran sa aking pagkakamali sa pagkilala sa iyo. Shouting, manalig ka sa akin. Ang ipinangako ni Songjin ay siguradong gagawin. Songjin,
Katulad ka pa rin ng dati? Napakayabang mo. Ang tabak na ito ay putol na sa dalawa. Imposibleng maibalik mo pa iyan sa dati. Aray, may ilang tao na gustong manligaw, ngunit hindi man lang sinusukat ang sariling kakayahan. Ngayon, ayos na. Nakakahiya talaga. Ha 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 ha. Songjin, pinapayuhan kitang huwag kang magmayabang. Ang pangyayaring ito ngayon ay hindi basta palalagpasin. Kailangan kang lumuhod sa harap ng lahat at magbigay, hugay at humingi ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay pwede, ngunit ang pagluhod ay huwag na lang. Pangkalikasan card dispenser ay, upgrade mo ito sa pinakamahalagang kayamanan. Ang talim ng espada ay napakagaling at puro, matalas na matalas, mayroon itong tindig ng isang kampeyon. Ito ang tabak ng Kitian. Bagaman maganda ang tabak na ito, ngunit kumpara sa paghabol sa USA, mas mababa lang ang antas nito. Ito na ba ang huli mong baraha? Talagang hindi mo alam ang iyong limitasyon. Isang simpleng tabak ng Kitian? Ikaw na patay na aso. Wala kang magagawa. Ang talim ay nagniningning at malamig ang talim. Ito ang tabak na pamatay dragon. Pero ang tabak na pamatay dragon at tabak ng Kitian ay masasabing ordinaryong antik lang, hindi masasabing bihira o kakaiba. Sa kabilang banda, ang paghabol sa USA naman, iyon ay isang bagay na talagang iisa sa isang minsan. Dalawang tabak? Anong meron? Yung isang yon kanina ay ang paghabol sa USA. Itong dalawang tabak na pinagsama ay hindi pa rin karapat. Dapat. Songjin, yan lang ba talaga ang kayang ipakita ng palabas mo? Hahaha. Ang resulta na ito ay sapat na patunay na ikaw ay isang hangal. Hoy, sige, sabihin mo nga, paano mo ngayon babayaran ang pagkawala ng tabak ng paghabol sa USA? Kahit na lumuhod at magbigay, galang pa siya ngayon. Wala nang silbi iyon. Talagang napunta sa wala na ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang maikli mong pananaw. Wala ka na talagang silbi. Songjin, iyan ba ang sinasabi mong kampiyon sa pagtitipo ng mga kayamanan? Ha ha ha, talagang nakakatawa. Hais, ngayon, kahit hubarin mo pa ang damit mo, hindi mo mababayaran ang pinsala rito. Sa tingin ko, mas mabuti kung ganito na lang ang gagawin. Lumuhod ka sa harapan ko at umungol ka ng parang aso ng 2 beses at patatawarin kita. Ano sa tingin mo? Ha 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 ha. Hindi pa tapos ang usapin. Bakit kayo nagmamadali? Songjin, iyong dalawang tabak mo ay hindi man lang makapantay sa tabak ng babae, may sasabihin ka pa ba? Sa tingin ko, hindi lang talaga siya marunong maglaro. Sinira pa niya ang kayamanan ng iba. Sige na, ayoko nang habulin pa ang usapin tungkol sa paghabol sa USA. Songjin, hindi mo na kailangang magpakatatag pa. Hindi na magrereklamo ang babaeng iyan, pero hindi ko yan palalagpasin. Ngayon, kailangan mong tumahol na parang aso sa akin. Hindi ba? Oh! Tumahol na parang aso ngayon. Tumahol na parang aso. Bilis. Sige, tumahol na parang aso. Tumahol na parang aso na. Tumahol na parang aso ka. Pangkalikasan card dispenser. Ngayong lock na ang paghabol sa USA. Natural na upgrade ito sa mas mahalagang kayamanan kaysa sa paghabol sa USA. Pero ang dalawang espadang lumabas ay simpleng gamit lang. Baka may problema sa pangkalikasan card dispenser. Paano lumabas ang card na ito na may ordinaryong halaga? Songjin, dahil nangyari na ito, hindi ko na ito susunduin. Huwag mo na masyadong bigyan ng pressure ang sarili mo. Iisip siya kung anong palusot ang gagamitin niya para bawiin ang kaniyang dangal. Iniisip mo na mananalo ka sa dami? Kahiya-hiya kang nilalang. Songjin, iniisip mo ba na sa paglabas ng 2 espada, magagawa mo na pagsamahin ang 2 espada? At wala nang makakatalo sa iyo. Masyado ka nang nanonood ng short drama, no? Ikaw, ang asong. Gala ay mananatiling asong. Gala pa rin. Sige na, kung mahirap at wala ang kwenta ka, pero ikaw ay masyado namang mapagpanggap. Tingnan nga natin kung paano ka pa makakapagpalusot. Kahit anong sabihin mo, ang 2 walang kwentang bagay na ito ay hindi magiging ginto. Aray. Ngayon kung hindi ko ikaw mapapanood na gumagapang palabas ng bulwagang ito, ang aking pangalang Zhao ay babaliktarin ko na. Bakit ba ang 2 espadang ito ay nasa loob ng isang card? Baka may misteryo ang 2 espadang ito? Oh, ganoon pala. Naintindihan ko na.
Mga Ginoo at Ginang, huwag muna kayong magmadali sa paghusga. Naghahanda lang ako kanina. Sino ba talaga ang isang payasong nagpapanggap? Ngayon na ang oras para malaman. Akala ko kung ano ng kapangyarihan ang pinakita mo. Nakakatuwa ka talaga. Dito lang ba nagtapos ang pag-iisip mo? Isang luma at punit-punit na libro? Magkano lang ba ang halaga niyan? Ano? Tingin mo ba mahalaga ang sirang aklat na ito? Ibig sabihin mas mahal pa ito kaysa sa paghabol sa USA? Ay naku, tingnan mo kung gaano nakarupok ang libro na ito. Nahihiya akong gamitin iyan bilang pampunas. Gamitin mo na lang iyan. Tila kayo ay masyadong maaga yatang nagdiriwang, hindi ba? Sigurado ba kayong hindi nyo titingnan kung ano talaga ito? Ano pa ba yan? Ang pampunas mo. Hala, ipapakita mo sa amin kung paano tumae kahit saan. Ha 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 ha. Ang mahusay na talaan ng Yongle. Ito ay personal na pinangasiwaan ni Ming Cheng Zuzudi. Edit ni Xie Jin, ang pinakadakilang pantas ng dinastiyang Ming. Kasama ang lahat ng henyo sa buong mundo upang ito'y sumulat. Ang mahusay na talaan ng Yongle na tinawag na pambihirang aklat ng mundo. Ngunit ang mahusay na talaan ng Yongle noong dinastiyang Ming at Qing, hindi na ito nakita pa. Ito ay isang natitirang kopya. Hindi ito isa sa mga natitirang kopya. Ang hawak ko ay ang tunay at kumpletong mahusay na talaan ng Yongle. Ito talaga ang orihinal na edisyon ng mahusay na talaan ng Yongle. Isa na iyan sa pambansang kayamanan ng Luwang Guo. Oo nga, ang mahusay na talaan ng Yongle na ito ang nararapat na maging nangungunang koleksyon ng piging na ito. Shouting, salamat sa iyo. Ito ang ipinangako ko sa iyo. Ibibigay mo ito sa akin? Siyempre naman. Ito, hindi ko ito maaaring tanggapin. Ang mahusay na talaan ng Yongle ay napakabihira. Mas mahalaga kaysa sa aking paghabol sa USA. Hindi ko talaga ito kukunin. Ay, tanggapin mo na. Ito ay para talaga sa iyo. Ito. Dapat akong humingi ng tawad sa iyo. Ako ang hindi nagtiwala sa iyo at nagduda pa sa iyo. Patawat, Kuya Song. Ayos lang. Lila Oban, napakamahalaga ng mahusay na talaan ng Yongle na ito. Maaari mo bang itago muna ito para sa akin? Ay ito, hindi yata maganda ito. Isang hamak na tagapaghatid ng pagkain. Paano siya makakakuha ng napakaraming kayamanan? Talagang hindi ako naniniwala. Ito ay tiyak na pandaraya lamang. Ang lahat ng ito ay huwad. Sama. Kahapon isa ka palang mabahong taga, deliver ng pagkain. Ngayon ay biglang nagbago. Naging dambuhalang antikero. Imposibleng mangyari ito. Ikaw, binayaran ka ba niya para magkunwari para sa kanya dito? Para lang mapahiya kaming lahat at siya ang magpabida? Matanda, gaano karaming pera ang ibinigay sa iyo ni Song Jin para umupas sa iyo? Kami naman, dodoblehin namin iyan. Kaya ngayon, sa harap ng lahat ng tao, pupunitin ko ang pagkukunwari niyang maskara. Mga Ginoo, huwag kayong mag-alala. 20 taon na akong nagbebenta ng mga antik. Paano ko magagawang gumawa ng maling patotoo para sa batang lalaking ito? Hindi bati sinisira ko ang aking reputasyon. Bukod pa rito, kahit kaya niya akong bayaran, kaya ba niyang bayaran si Xiang Nan? Iyan ang apo ni Xiang Yua. Sinasumpa ko, ang bawat salita ko ay totoo. Ang mga sinasabi ninyo ay mali at sinasabi pang patas na kompetisyon, dapat tanggapin ang pagkatalo. Sa tingin ko kayo ay sadyang nagtatarget kay Kuya Song. Kitang-kita ang masasamang intensyon ninyo. Ang isang walang kasalanan ay laging malinis. Hindi na kailangang pansinin ang mga bagay na iyan. Shouting, umalis na tayo. Gusto mo ba talagang umalis? Hindi maaari. Ano pa ang kailangan ninyo? Kung ang hanap ninyo ay gulo lang, hindi ko na kayo sasamahan. Tutal, abala ako sa mas mahahalagang bagay. Wala akong oras makipaglaro pa sa inyo. Nakita mo ba? Nakita ko, bakit? Bakit? Alam mo ba kung anong lugar ito? Kitsiang Ruyi Ronghua Bulwaga ng Fuguwei. Ito ay ang tanyag na palasyo ng Liuli. Ang palasyo ng Liuli na ito ay isang lumang monumento na may edad na. Ang halaga ay hindi matantiya. Gulo ang ginawa mo rito tapos aalis ka na lang? Hindi. Ano bang gusto ninyo? Gusto kong bayaran mo, Song Jin, ang ginawa mong wasak sa palasyo ng Liuli. Ang lugar na ito ay develop namin, ang pamilya Zhao, sa paggawa mo ng gulo, nawalan ako ng hindi bababa sa 100 milyon. At itong pader, kung nasira, sira na, hindi na ito maaayos. Kung hindi mo kayang bayaran, iwanan mo rito ang buhay mo at ang iyong mga kayamanan. Song Jin, nagkagulo ka sa palasyo ng Liuli tapos aalis ka na lang? Iniisip mo ba na wala kami? Kuya,
Sa tingin ko, dapat putulin na natin ang kaniyang paa ng aso. Tingnan natin kung paano pa siya magyayabang pagkatapos noon. Gusto kong pumasok siya ng patayo at lumabas ng nakahandusay. Sobrang mapang, aminin ninyo. Kahit anong sabihin ninyo ay kaya ninyong baliktarin ang katotohanan. Ang palasyo ng Liuli na ito ay may bakas ng pagkaka-renovate. Hindi ito isang sinaunang monumento. Nagsisinungaling kayo. Kung gusto mong manisi, madaling makahanap ng dahilan. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Ngayon, ikaw at ang mga kayamanan mo, huwag na kayong umasang makakalabas sa pintong ito. Songjin, nakita ng lahat na dito ka nagwala at nambasag. Huwag mong sabihin nagkakamali kami sa iyo, ang daming matang nakatingin. Huwag mo na yung tanggihan. Kapag may nasira, dapat bayaran. Natural lang yun, di ba? Tama ba ako, mga kasama? Oo nga, kahit na maglabas ka pa ng mas maraming kayamanan ngayon, nakita na ng lahat ikaw ang nambasag sa palasyo ng Liuli. Ma'am, oo nga. Nakita namin lahat, ikaw ang nambasag sa palasyo ng Liuli. Kaya dapat kang magbayad. Malit na dilag, nakita mo na ba? Sumasama ka sa kaniya, malapit o malayo, mapapahamak ka sa kaniya. Isa sa tabi mo pa ba itong walang kwenta? Ang kakapal nyo naman talaga. Paulit? Ulit nyo siyang sinisiraan? Gusto ninyong patayin si Kuya Song? Itinuturing nyo siyang madaling apihin? At gusto siyang tapakan ng lahat? Pero hindi nyo inaasahan, napakahusay pala talaga ni Kuya Song. Kaya hindi nagtagumpay ang masama ninyong plano. Nagagalit kayong lahat dahil sa inyong kahihiyan. Gusto ninyong magbayad si Kuya Song. Talaga namang wala kayong kahihiyan? May daan sa langit na hindi mo tinahakwalang pinto sa napakamadilim na impyerno. Pero ipinipilit mong pumasok. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi mo alam pahalagahan. At ipinipilit mo pang ipagtanggol itong walang kuwenta. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging maawain. Mga tao, dakpin ninyo itong dalawang hamak at baliin ang kanilang mga binti. Xiaoting, huwag kang mag-alala. Xiaoting. Bakit? Sasaktan niyo ba ako? Kayo ay nang aapi ng mahina. Ay, oo nang. Aapi kami ng mahina. At ikaw na iyakin ng aawayin namin, haha. Anong gayon? Baka naman may tatawagin din kayong tao. Ang basurahan ay basurahan. Tingnan natin kung makakagawa kang ingay. Bitawan mo. Sinabi kong bitawan mo. Kuya, sinuntok niya ako. Talagang binibigyan na kayo ng mukha? Ayaw nyo pa? Dahil gusto mong tanga na makipagsabayan sa akin? Sasabayan kita hanggang sa dulo. Songjin, nabaog ka. Anong oras na ba ito? Gusto mo pa ring magpakabayani para sa dalaga? Tama. Dapat manatili ka na lang sa pagiging tanga mo. Magtago ka na lang sa likod ng babae. Tama kayo sa sinabi nyo. Pakiramdam ko rin. Hindi ito ang tamang paraan para ayusin. Ikaw na pagong? Natatakot ka na ba at nanlalambot ang binti mo? Huwag ka sanang maihi sa pantalon mo. Songjin, sa pagkakataong ito, ikaw lang. Sige, dahil ayaw mong maging iyakin, pagbibigyan kita. Mamaya, huwag kang lumuhod at umiyak para magmakaawa. Sina. Teka muna. Ngayon ka lang magsasabi ng huling habilin, huli na. Huwag kang maging ganoon kayabang. Ang gusto kong sabihin sa iyo, itong lugar na ito, babayaran ko sa inyo. Hala, tama ba ang narinig ko? Sabi niya babayaran niya raw ang lugar na ito sa akin? Siya na isang delivery boy lang, babayaran daw sa akin ang lugar na ito? Kay laki ng kayabangan mo, gusto kong makita. Paano ka magbabayad? Handa kang maghatid ng pagkain sa pamilya Zhao? Sa buong buhay mo? O gusto mong magsilbing alipin sa bahay namin? Hahaha! Kung kaya kong bayaran ito, ano naman ang gagawin ninyo? Kung kaya mong bayaran sa akin itong lugar, ibibigay ko sa iyo ang isang palasyo ng Liuli. Songjin, kahit pagyayabang, dapat may limitasyon. Mas malinis pa ang bulsa mo kaysa mukha mo. Ano ang gagamitin mo para magbayad? Tama na, Songjin. Ano man ang kakayahan mo, ipakita mo na. Tingnan natin kung makakagawa ka ng himala. Kung kaya mong bayaran ng kuya ko ng isang palasyo ng Liuli, ang ulo kong ito, puputulin ko at gagawin mong bola. Wala akong interes sa utak mong kasing tigas ng kahoy. Wala akong interes. Pinapayuhan kitang huwag magsalita ng labis. Sa huli, hindi mo alam kung sino ang mapapahiya. Kuya Song, talaga bang babayaran mo ng isang palasyo ng Liuli? Hindi. Bibigyan ko siya ng isang bagay na 1,000 beses na mas mahusay at 10,000 beses pa na mas mahalaga kaysa sa palasyo ng Liuli. Gamit ito, hahayaan ko kayong mamangha. Anong nangyayari dito? Ano bang lugar ito?
Paano tayo napunta rito? Sinabi ni Song Jin na babayaran niya ang palasyo ng Liuli, pero sa isang iglap, nandito na tayong lahat. Baka naman sabay tayong lumipat ng mundo. Ito ay isang himala. Sino ka ba talaga at nakagawa ka ng maalamat na mirage? Lila Oban, ano ang Mirage? Ang mirage na ito ay nangangahulugang isang huwad na palasyo. Matapos itong itayo, nawala ito at walang nakakaalam kung nasaan ito sa mundo. Kalaunan, ito ay naging palasyo ng panaginip at tumutukoy rin sa isang lugar na hindi kailanman mararating. Paano nangyari iyon? Siya ay isang basura lamang. Paanong magkakaroon siya ng ganitong kakayahan? Kahit pumitik lang siya, makakapaglabas siya ng kahit anong gusto niya. Imposible. Imposible talaga ito. Siguradong ang walang kwentang Song Jin na ito ay gumagamit lamang ng panlinlang sa mata. Huwag kayong magpalinlang sa kanya. Anong panlinlang sa mata? Ang lahat sa Mirage na ito ay napakatotoo. Paanong magiging peke ito? Ang ganda talaga. Ang bawat kaligrafya at pagpipinta dito ay walang katumbas na halaga. Kahit ang bawat haligi dito ay sinaunang relikya, ito ay karapat, dapat na maging una. Wala pa akong nakitang palasyo na kasing ganda nito. Mas maringal pa ito kaysa sa palasyo ng emperador. Aba, sino ka na naman? Tungkol sa pribadong usapin namin ito, ikaw na taga. Labas, kailangan mo pang makialam na lang basta. Ano ba ang balak mo? Ikaw. Alam ko, ikaw ay isa lamang walang hiyang magnanakaw. Magnanakaw ba ako? Paano naman ako magiging magnanakaw? Wala kang ebidensya, kaya huwag mo akong isabit. Sino ang nagsabi na wala akong mga ebidensya? Ang paghabol sa usa na kinuha mo ay isang koleksyon ng kutiya. Ikaw na taga, labas. Paanong napunta sa iyo ang pagmamay? Ari ng kutiya? Kaya isa kang magnanakaw na nagnakaw ng kayamanan ng kutiya. Kalokohan, hindi ako. Ang guro ko, si Wang Lian, ay ang tunay na tagapagmana ng kutiya. Sinabi niya sa akin mismo na nakita niya sa kutiya ang tanyag na tabak ng Chitian. Ang pagmamay, ari ng kutiya. Paanong napunta sa kamay mo? Hindi ka magnanakaw. Ano ka? Anong tagapagmana ng kutiya? Sa tingin ko ang guro mo ay isa lamang. Maliit na taong gumagamit ng kapangyarihan ng iba. Ako, talagang hindi ko kilala ang sinumang Wang Lian, lalo na ang kumuha sa kanya upang maging disipulo. Huwag ka na talagang magmatigas. Malapit nang dumating ang guro ko. Pagdating ng guro ko, dadalhin ka niya. Ikaw na magnanakaw na may maruming kamay sa kutiya upang magpasya ang kutiya ng nararapat na gawin sa iyo. Sasabihin ba ng magnanakaw na isa siyang magnanakaw? Ang masamang tao na ito, aaminin ba na siya ay masamang tao? Ang mga taksil ay mahilig arte. Hay! At ang mga nakikisama sa basura na ito, nagkakagulo. Gulo, anong klaseng mabuting bagay ba talaga ang magagawa nila? Tingnan mo, maganda ka, pero anong silbi niyan? Hindi ba isa ka lamang magandang puta? Ha 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 ha! Tingnan ko kung sino ang naglakas, loob na magnakaw ng pag-aari ng kutiya. Guro, may isang taong napakawalang hiya na nangahas magnakaw ng mga gamit ng kutiya. Ano? Anong klaseng entidad ang kutiya may nangahas pa ring magnakaw ng mga gamit ng kutiya? Ako ay disipulo ng binibining dakila ng kutiya at ako ay personal na disipulo ng kutiya. Ang hayop na nangahas magnakaw ng mga gamit ng kutiya, hindi ko siya palalampasin. Disipulo ng binibining dakila ko, hindi biro ang pinanggalingan niya. Wala pa akong narinig na may disipulo ang binibining dakila ko. Ang binibining dakila ko ay napakabata pa. Paano naman magkakaroon ng disipulo? Hindi nyo alam, kahit bata pa ang binibining dakila ko, siya ay sa ilalim ng isa, ngunit higit sa libo ang nag-iisang tagapagmana ng kutiya. Ang kanyang pagkakakilanlan at posisyon, kayong lahat na pinagsama, ay hindi kasing halaga ng isang daliri niya. Hahaha. Tiyuhin Wang, ako ang nakababatang kapatid ni Zhao Baosheng, si Zhao Liang. Naku, matagal na talagang naririnig ang iyong pangalan. Ngayon na nakita kita, ikaw nga ay guwapo at may tindig. Maaari mo ba akong pagandaing sa binibining dakila ko? Kung makuha ko, ang pabor ng binibining dakila ko, ako ay tiyak na sumampa sa rurok. Hahaha. Oy, ako rin. Tiyuhin. Ako si Zhang Mengji. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, utos ka lang. Ako, kaya kong gawin ang lahat para sa iyo. Matagal ko nang hinahangaan ng kutiya. Lubos akong umaasa na makakuha ng pabor mula sa kutiya. Sana ay tulungan mo ako, tiyuhin. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Tiyak na pagagandahin kita. Ahahaha. Napakakatuwa. Sinasabi mo na disipulo ka ng binibining dakila ko, iyan na ba iyon? Salita lamang iyan. Sa
Sa tingin ko, nagsisinungaling ka. Ha ha ha. Ano nang hindi ko kayang patunayan? Idilat ninyo ang inyong mga mata, tingnan ninyo itong mabuti ano ito. Ito ang shell ng sinaunang banal na pagong. Ang kayamanang ito, bakit nasa iyo? Ako ang disipulo ng binibining dakila ko. Bakit hindi pwedeng? Nasa kamay ko ang kayamanan. Pero malinaw na, ang shell ng sinaunang banal na pagong na ito, napakahalaga at napakahirap itong alagaan. Kailangang ilagay ito sa temperatura na negatibo 10 degree. Malinaw na ilagay ko ito. Sa ice room ng aming bahay, paanong napunta rito? Hoy, sinasabi ko sa'yo, ikaw na walang hiyang babae. Wala ka bang katapusan? Ang tiyuhin ko, naglabas na ng kayamanan upang patunayan ang kanyang pagkatao, tapos patuloy ka pa rin nangingialam. Sinasabi ko sa'yo, ang tiyuhin ko ay ang paborito ng kutiya. Kung kagalitan mo ang tiyuhin ko, parang ginagalit mo na rin ang kutiya. Kung kagalitan mo ang kutiya, para mo nang kinalaban ang buong luwangguo. Baliw na babae. Naglakas loob ka pa rin galitin ng kutiya? Ayaw mo na ba talagang makauwi ng buhay ngayon? Aba, ito ang shell ng sinaunang banal na pagong. Posible ba na peke ito? Ito ang pinakahalagang kayamanan ng kutiya. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Sinasabi ko sa inyo, wala ba kayong katapusan? Wala bang kabuluhan? Ang patuloy na puntiryahin? Ang isang mahinang babae? Kayo raw na pamilya kutiya na may mga nangungunang koleksyon. Ito lang ba ang inyong maituturing? Isang balat ng pagong? Talagang wala kang pinipiling salita. Ang antigong shell ng pagong ay kulay puti, makinis at malambot, at kapag hinawakan ay parang humihinga, ito ay isang pambihirang bagay. Sa buong Luwangguo, siguro ang kutiya lang ang makakakuha nito. Itong si Ginoong Wang Lian. Tunay na siya ang dakilang binibining dakila ng Gudya, ang pinagmanahan ng mga alagad. Sinaunang balat ng pagong sinasagisag ang kayamanan at kapangyarihan. Ang makita ito ngayon, ang aming pamilya Zhao ay tunay na pinagpala ng aming mga ninuno. Isang balat lang ng pagong at pinagpala na agad ng mga ninuno nyo? Sa tingin ko, ang mga ninuno ng inyong pamilya Zhao ay hindi rin nakaranas ng anumang yaman, hindi ba? Ano nga ulit ang sabi ng lumang kasabihan? Tama. Kapag mababaw ang tubig, marami talaga ang pagong. Hoy, buwisit na bata. Ano nang sabi mo? Sino ang tinawag mong pagong? Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Isang balat ng pagong. Pinasaya ka na at pinagmataas, nagmamalaki. Sa tingin ko, isa ka lang nakakatawang palakas sa loob ng balon. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Mas mataas ang talon mo. Mas masakit ang bagsak. Wala kang basehan sa pinagsasabi mo. Ano nang silbi niyan? Tingnan mo, isa ka lang mapagmataas na hamak na palaka. Ikaw, hamak na palaka, anong panama mo sa tiyuhin ko? May lakas ka pa ng loob na magtatatalon sa harap ng tiyuhin ko. Bahala ka. Ang sakit mo sa tiyan. Songjin, sasabihin ko sa iyo, sa harap ni Wang Lian, kung ikaw man ay isang dragon, kailangan mong sumunod at manatili sa lupa. Kung ikaw man ay isang tigre, kailangan mong humiga ng maayos. Ngayon, bibigyan kita ng magandang leksiyon para malaman mo na may mas magaling pa sa tao at mayroon pang mas mataas pa sa langit. Dapat ako ang nagsasabi niyan. Wala pa akong sinasabi, pero sobrang yabang mo na. Sige, kung ganoon, magpaligsahan tayo at maglabas ng katotohanan. Pero kung manalo ako, kailangan mong humingi ng tawad kay Xiao Ting. Kailangan mo siyang patuloy na hingian ng tawad hanggang sa siya ay masiyahan. Kuya Song, kaya mo bang maglabas ng mas mahalaga kaysa sa sinaunang balat ng pagong? Huwag kang mag-alala, hindi ko ba nasabi? Ako ay isang tao na tumutupad sa aking salita. Naglakas, loob kang basagin ang ating sinaunang bahay at pawikan. Bata, gusto mo bang mamatay? Ang Xuanbu, ang Diyos ng 7 konstelasyon sa Hilaga, ay isa ring alagad na Diyos ng Hilagang Empeyor ng Langit. Hindi ito banal na hayop, ito ay Diyos. Ito ba ang Xuanwu, ang Diyos ng Hilaga? Sa tingin ko, mukha lang itong isang ordinaryong maliit na pagong. Ha. Songjin, sigurado ka ba riyan? Maliit na pagong ang inilabas mo, ha? Hindi ito ordinaryong pagong.
Ito ang banal na pagong ng Xuanwu. Hahaha. Songjin. Kung wala ka nang maisip, magpahinga ka na lang. Huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Inilabas mo itong maliit na pagong, anong gagawin mo dyan? Halftime na ba? Aroy, kaya pala ang banal na pagong mo ng Xuanwu ay isa lang talagang maliit na pagong. Aroy, tunay na pinalawak mo ang aming pananaw. Ha 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 ha. Ay, may ganito ba talagang paraan ng laro? Kung ako ang magsuot ng kasuotang pang emperador, edi ako na rin ang naging emperador. Ganoon ba? Nawawalan lang ako ng oras na makipaglaro sa iyo rito. Ilan ba ang buhay mo para makipaglaro sa akin? Bata, gusto mong magpalipas ng oras, hindi talaga mangyayari iyan. Ngayon, ang buhay mo at ng babaeng iyan ay kukunin ko. Ganoon pala. Perlas ng gabi. Paano nangyari iyan? Paano ito nangyari? Nagtago pala ng perlas ng gabi sa loob ng pagong. Mananalo na naman ba ang batang ito? Napakahusay ng kalidad ng perlas na ito. At nanggaling pa sa loob ng bato ng Nyuwa, napakahalaga nito, hindi matatawaran ang halaga. Bakit kalahati lang? Kung kalahati lang, isa na itong may depekto. Mas mababa pa ang halaga nito kumpara sa gawang sining. Ako, si Wang Lian, ay sinusuportahan ng langit. Paano ka makikipagkompetensya sa akin, bata? Dito na magtatapos ang gulo na ito. Ito lang nakalahating perlas ng gabi? May lakas ka pa rin humamon sa aking tiyaguro? Songjin, talaga namang sobra kang naghahangad. Maaari ko bang itanong, itong kalahating perlas ng gabi, magkano ang halaga? Sa Luangguo, hindi mo yata mabibili ang isang banyo dito. Aray, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng kalahating perlas ng gabi. Hindi, itong perlas na ito, tulad ng May, ari nitong bating, ito ay isang depektong produkto. Hahaha. Bakit kalahati lang? Imposible. Alam ko na. Tumahimik muna kayong lahat. Hindi ko pa sinasabi na tapos na ang palabas ko. Hahaha. Ikaw, walang kwentang bating. Sige, ilabas mo ang anumang kakayahan mo. Kung ikaw ay isang kabayo o asno, ilabas mo at ipakita. Iyan din ang bala ko. Ano? Ito ang kalahati pa ng perlas na panggabi. 2 depektibong piraso lang iyan. At walang karapatang ipantay sa matandang balat ng pagong, hindi ba? Tama. Makikita iyan ng sinumang may mata na ang matandang balat ng pagong na ito mas mataas ang halaga. Pagkat itong uri ng napakahalagang antigong bagay, tanging ang pamilyang Kutiya lang ang makakabili. Sino pa ang makakabili? Ha. Mukhang sa pagkakataong ito, tiyak na mabibigo si Songjin. Ang perlas na panggabi niya, maliit na, mahina pa ang liwanag, walang halaga, talagang walang halaga. Songjin, ubus na ang suwerte mo? Sa pagkakataong ito, kahit magmakaawa ka, wala na ring silbi? Ha. Hoy bata, tingnan natin kung ano pa ang sasabihin mo ngayon. Talo ka na. Ang 2 depektibong piraso mo, hindi talaga mapapantayan ang matandang balat ng pagong ko. Pero, wala na ring kabuluhan ang lahat. Ang lahat ng ito matatapos na. Tama, bata. Inaway mo ang taong hindi mo dapat inaway. Mga tao, baliin ang mga binti niya at itapon siya palabas. Wala siyang karapatan na manatili rito. Tingnan ko lang talaga kung sino ang maglakas. Loob. Nandito ako. Tingnan ko lang talaga kung sino ang mangangahas na galawin si Kuya Song. Nagmamadali ba kayong palayasin ako? Dahil ba natatakot kayo sa kayamanan na ipapakita ko? Nakakatawang bagay. Ako, si Wang Lian, sa buong buhay ko, wala pa akong sino man na kinatatakutan. Hoy bata, tingnan natin, ikaw na walang kuwentang hamak. Ano ba talaga ang may lalabas mo? Sige, idilat mong mabuti ang mga mata mo at tingnan mong maigi. Naging berde. Diyos ko, kay ganda ng ilaw? Hindi pa ako nakakita ng ganito ka ningning na perlas na pang gabi? Napakaganda. Perlas na pang gabi pa ba ito? Talagang hindi ka paniwala. Oo nga,
Ang ilaw na ito, maliwanag ngunit malambot at hindi talaga nakakasilaw. Ito talaga ang perlas na pinakamagaling. Ang makakita ng ganitong tanawin, makukontento na ako. Hindi lamang ito pinakamagaling na perlas, ito raw ay ang perlas na isinubo ni Imperatrice Dowager Tsi sinoong siya ay ilibing. Sabi nila noong ang perlas ay nahati sa dalawa, napakasimple lang, walang kakaiba, pero nang pagsamahin, nagniningning ng berdeng ilaw, ginagawang araw ang gabi. Ay naku, ang perlas na pang gabi na ito, pambihira sa mundo. Base sa pagtatantya ko, halaga nito ay hindi bababa sa 10 bilyon. Paano nangyari yan? Ang perlas na pang gabi ng matandang babaeng yan, paanong naging ganyan kamahal? Si Song Jin, alam na alam ko, wala talaga siyang ganyang kakayahan. Naglabas talaga siya ng magandang bagay. Anong swerte ang meron si Song Jin ngayon? Lahat ng magagandang bagay ay umiikot sa kanya. Wang Lian, nanalo ako. Ang pinangako mo kanina, naaalala mo pa ba? Ano? Gusto mong humingi ako ng tawad sa babaeng yan? Huwag kang umasa. Ikaw mismo ang nangako kanina. Kung matalo ka, hihingi ka ng tawad sa babaeng ito hanggang sa makontento ako. Pwede ka nang magsimula ngayon. Sina? Pinagbabantaan mo ba ako, bata ka? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako madaling takutin. Song Jin, tingin ko ay hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Ang nakatayo sa harap mo ay ang personal na disipulo ng binibining dakila ng Gudya. Hindi ka nag-ingat at ikaw mismo ang tumama sa kanyon. Ngayon, kahit pa Diyos ang dumating, hindi ka na maililigtas. Ikaw ang unang naglakas. Loob na kausapin ng ganyan ang aking tiyo. Guro, ikaw ang una. Kung gusto mong marinig, pwede ko itong sabihin anumang oras, kahit ilang beses pa. Ano man ang sabihin mo, ako rin ay personal na disipulo ng binibining dakila ng Gudya. Gusto mong humingi ako ng tawad sa babaeng yan. Pero kailangan ko munang tingnan kung karapat. Dapat ba siyang tumanggap nito? Ang hangin mo naman. Ikaw ba ang magsasabi kung karapat? Dapat ako o hindi? Bukod pa rito, ang sinaunang bao ng pagong na iyan ay hindi sa iyo. Sa pagkakaalam ko, ang kutiya ay hindi kailanman nagpahiram ng sinaunang bao ng pagong na ito. Kaya paano napunta iyan sa kamay mo? Wala kang alam, hamak na tao. Ito ay personal na ibinigay sa akin ng binibining dakila ng kutiya. Simula ngayon, ang kutiya ay akin na. Ano ang sinabi mo? Hindi ako nagkamali sa pandinig, hindi ba? Sa iyo na ang kutiya simula ngayon. Ang kapal mo naman talaga. Tingin ko ay hindi mo naman talaga kilala ang binibining dakila ng kutiya. Lahat ng ito ay ginagawa mo para gamitin ang kapangyarihan ng kutiya, para mandaya sa labas. Ang reputasyon ng kutiya ay sinisira pala ng mga taong tulad mo. Hemp, yan ay hula mo lang. Baka naman may ebidensya ka? Ikaw na munting babae, ano ba ang karapatan mo? Dahil nagtanong ka, sasabihin ko sa iyo, ako ang taong hindi mo maaabot habang buhay. Pinuno ng 4 na dakilang pamilya ang binibining dakila ng kutiya, ang nag-iisang tagapagmana ng kutiya, Gu Xueting. Anong nakakatawang biro ito? Ikaw ay talagang baliw. Kung ikaw ang binibining dakila ng Gudya, ako naman ay ang matandang ginoo ng Gudya. Naglakas, loob kang magpanggap na binibining dakila ko. Malapit nang singilin ka ng pamilya Gudya. Aray, talagang nagbago na ang panahon. Ang ligaw na manok na ito, kung lagyan ng ilang balahibo, ay magiging phoenix na. Talagang hindi nababagay, nakakahiya. Hindi ka man lang tumitingin, ikaw lang, ano bang hitsura mo? Karapat? Dapat ka bang maging binibining dakila ko? May kasama pa siyang lalaking ganito? Hindi ka ba nahihiya sa iyong nakakababa ng halaga? Talagang nakakahiya sa buong pamilya. Siya, tiyak na hindi siya ang binibining dakila ko. Kung siya ang binibining dakila ko, sasama ba siya kay Song Jin na iyan na parang eunuch? Hay, hindi ba niya maamoy ang amoy ng tagahatid ng pagkain na? Mahirap. Naglakas loob ka pa rin magpanggap na binibining dakila ko, wala ka talagang kahihiyan? Nagkaroon ka na ba ng delusyon? Talaga namang may masamang hangarin sa paghuhusga ng isang marangal na tao. Ang mga taong gaya ninyo na makitid ang pananaw ay nababagay lamang na maghinala dito. Ang pagkatalo ninyo kay Kuya Song ay ganap na makatwiran. Dahil sa pagkatao pa lang, talo na kayo ng isang hakbang. Wang Lian, sa tingin ko ikaw ang magnanakaw. Hindi ko matandaan na ibinigay ko sa iyo ang sinaunang balat ng pagong na ito. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang magpanggap dito. Isa ka lang impostor, naglakas loob na magpanggap na binibining dakila ko dito. Sa totoo lang, nakipag-ugnayan na ako sa nobyo ng binibining dakila, ang magiging manugang ng pamilya Gudya. Mamaya pagdating niya, ihahayag niya sa publiko ang iyong pagpapanggap. Ngayon, ikaw ang magiging pinakamalaking katatawanan sa eksibisyong ito. Tama. Tingnan natin kung paano ka makikipaglaban sa buong kutiya. Xiaoqing, kasalanan ko, dinamay kita. Hindi mo kailangang magpanggap na binibining dakila ng Gudya para protektahan ako.
Ako ang pakay nilang lahat. Sila ay hindi ka gagambalain. Umalis ka na muna. Kuya Song, hindi talaga ako nagtago sa iyo. Ako talaga ang binibining dakila ng kutiya. Kung hindi ka maniwala sa akin, ayos lang. Wala akong pakialam sa mga bagay na ito. Ang mga taong ito ay mapagsamantala sa iba, mapagmataas at mapanlait. Ngayon ay babasagin ko talaga ang kanilang kayabangan. Ikaw na peke? Huwag ka nang magpakitang gilas dito. Ang peke ay peke. Kahit ano pa ang sabihin mo, isa ka pa ring peke. Tingnan ko nga, hanggang kailan ka magpapanggap? Paano kung mapapatunayan ko ang aking pagkatao? Kung kaya mong patunayan, matagal mo na sanang pinatunayan. At kailangan mo pa talagang hintayin ang oras na ito? Sinasabi ko sa iyo, ang aking guro ay tunay at talagang manugang ng kutiya. Kailangan mo pa rin maging walang hiya dito. Naghihintay na dumating siya at ilantad ka sa harap ng lahat. Ha? Sa tingin ko, ang guro mo ay isang taong sumasandal lang sa iba. Kailan ako nakipagkasundo ng kasal sa iba? Paano siya magiging manugang ng kutiya? Kalokohan talaga. Huwag na huwag mong sayangin ang oras sa pagdaldal. Kung may ebidensya ka, ipakita mo. Naglakas loob kang magpanggap na binibining dakila ng kutiya sa publiko. Sa tingin ko ay nakikipagsabuatan ka sa Songjin na ito. Gusto mong agawin ang ari-ariya ng kutiya. Ikaw, ay isa lamang babaeng makasalanan na may masamang hangarin. Aba, ang sinumang hamak na tao ay nagpapanggap na binibining dakila ng kutiya. Diyos ko, nakakabuisit. Wala nang. Sabihin pa ang ebidensya. Ito ang tanda ng tiwala ng aming kutiya. Ano pa ang sasabihin ninyo? Narinig ko, ang bawat tagapagmana ng pamilya Gushi ay nagsusuot ng kampanilya na may disenyong maskara ng halimaw na nakaukit sa genealohiya ng Gushi na ipinapasa sa mga henerasyon. Ang kampanilya na may disenyong maskara ng halimaw na iyan ay tanging aari lamang ng pamilya Gushi. Halatang peke ang sa iyo. Tama! Kahit maganda ang hitsura mo, para magpanggap na binibining dakila ko, malayo pa ang lalakbayin mo. Ang dalawang taong ito, ang isa ay nagsasabing siya ang binibining dakila ko, at ang isa naman ay nagsasabing siya ang disipulo ng magiging manugang ng kutiya. Sa sitwasyong hindi sila magkakilala, tiyak na may isa sa kanila ang nagsisinungaling. Hindi na kailangan panghulaan, tiyak na ang dalagitang ito ang nagsisinungaling. Bini-bini, maari mo bang ipahiram sa akin iyan? Ito nga pala ay totoong kampanilya ng tanso na may maskara ng halimaw. Ang kalabaw na nakaukit dito ay parang buhay na buhay. Ito ang sagisag ng kutiya. Ang disenyo ay luma at mabigat. Ang tunog ng kampanilya ay kahanga, hanga at mahiwaga. Ito ang pamana ng kutiya. Ginagamit ito ng kutiya upang malaman ang kanilang lahi. Mga Ginoo, siya ang tunay na binibining dakila ko. Ay, patawarin niyo ako. Binibining dakila ko. Aba, binibining dakila ko, pasensiya na po talaga, sadyang hindi po namin kayo nakilala. Ayos lang, hindi naman tayo nagkita kailanman, kaya normal lang na hindi tayo magkakilala. Ang mga tanga ay madaling maloko dahil wala silang ginagamit na utak sa kanilang ginagawa. Itong peking ito, nagdala lang ng isang peking bagay at naloko na niya kayong lahat. Ang dali nyo namang mapaniwala. Ang pagsasalita ay dapat may batayan? Ano bang ebidensya mo? Para patunayan na ako ay isang impostor? Siyempre naglakas, loob akong magsalita dahil mayroon ako. O kung mayroon ka, ipakita mo. Kung sinasabi mong totoo iyang sa iyo. Kung ganoon, ano naman itong sa akin? Paanong nangyari ito? Paano ka nagkaroon ng sa amin sa kutiya na minanang alaala? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit may dalawang kampana na may mukha ng hayop? Sino ba talaga ang totoo? At sino naman ang peke? Sino sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling? Para masigurado ang interes ng aming kutiya na hindi ito masira, ang alaala ng aming kutiya ay maipapasa lamang sa tagapagmana ng kutiya. Kahit pa may mga kapatid ako, hindi rin nila magagawang magkaroon ng alaala na ito. Kaya ang kampanang may mukha ng hayop na hawak mo ay tiyak na peke. Kailangan nyo lang itong subukan at malalaman ninyo kung sino sa amin ni Wang Li ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagpapakapormal. Ang kampana kong may mukha ng hayop ay bigay sa akin ng aking guro. Sinabi sa akin ng aking guro na ang binibining dakila ng Gudia ay handang ibigay ang buong kutiya sa kanya. At ang kampana na may mukha ng hayop ay alaala ng iibigan na ibinigay mismo ng binibining dakila ng Gudia sa aking guro. Hindi nagsisinungaling ang aking guro, kaya ang kampana na may mukha ng hayop ang akin ang totoo at ang iyo naman ang peke. Ang palatandaang ito ay patunay ng tagapamahala ng kutiya. Dahil napakahalaga ng bagay na ito, paanong ibibigay lang sa iyo ng ganoon kadali? Wala kang alam. Para sa aking guro, ang kaibigan ay parang kamay, habang ang mga babae naman ay parang damit. Ang pagbigay sa akin ng isang kampanilya na may disenyong hayop, ano ba ang problema roon?
Kapag nakapasok na ang guro ko sa kutiya at naging manugang ng kutiya, ang buong kutiya ay magiging sa amin na. Ha 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 ha. Hindi ba ito ay isang perfectong Phoenix man? May mukha pa siyang sabihin iyan. Napakawalang hiya talaga. Napakakapal ng mukha ng mga salitang iyan. Tingnan natin kung sino itong manugang na ito na nangahas na magpanggap bilang aking kasintahan at may ganoon pang masasamang hangarin na tangkaing kunin ang arya ng aking kutiya. Walang kuwentang tao na walang pinag-aralan. Yamang sinasabing isa na lang ang natitirang kampanilya ng halimaw ng kutiya, kung gayon, ilabas ninyong dalawa at ipakita sa akin. Alin ang totoo at alin ang peke. Sige, kung totoo man o peke, malalaman sa isang pagsubok. Amha, sige subukan. Ano ang kinakatakutan nating subukan? Hoy ikaw, itong impostor, tingnan natin kung ano ng kalokohan pa ang gagawin mo mamaya. Lilaoban Pakisuyo. Dito. Lilaoban, ito. Anong sitwasyon ito? Ay ito. Paumanging, magazino. Ang tunay na kampanilya ng halimaw ng kutiya. Hindi ko pa talaga nakita. Ngayon ay bigla akong nakaramdam na kulang ang aking kaalaman. Hindi ko talaga makilala. Ay, kung hindi natin malalaman ang katotohanan ng token, hindi natin matutukoy ang pagkakakilanlan ng binibining dakila ko. Tama ang sinabi mo. Hay, wala na ba tayong ibang paraan para matukoy kung siya ba talaga ang tunay na binibining dakila ng Gudya? Haay, ano man ang paraan na gamitin ninyo, itong token ko, siguradong totoo ito. Ano man ang masamang balak mo, wala ring saysay. Ngayon sasabihin ko na sa iyo, ang peke ay hindi magiging totoo. At ang totoo ay hindi magiging peke. Yan din mismo ang gusto kong sabihin. Ginoong Song, may alam ka bang mabuting paraan? Meron, pero. Ano ang pero? Kapag nasubok at lumabas na peke ang iyong bell, mabilis kang tumakas sa likuran, ako ang bahala sa iyo. Kuya Song, huwag kang mag-alala. Ang bell na ito ay totoo. Isinusumpa ko sa aking reputasyon. Sige, subukin mo. Kung ganoon, susubukan ko na. Lilaoban, pahiram ng salamin na pampalaki. Ang Dianzen Keng, na tinatawag ding Dianzen Keng. Maaari nitong matukoy ang totoo at peke ng lahat ng bagay. Lilaoban, halika. Ito pala ang Jansen Keng. Aray ko po, itong mga bagay na ito, napakahusay mo talaga. Sa alamat, basta ilagay mo lang ang bagay na gusto mong suriin sa harap ng salamin na ito. Kung totoo ang bagay, makikita mo ang imahe nito sa salamin. Kung ang kayamanang nais mong suriin ay peke, kung gayon ang salamin ay magiging blanco, walang makikitang imahe. Aray. Sa ganitong paraan malalaman natin kung alin ang totoo at alin ang peke. Ano? Dahil naninindigan ka na? Ang iyo ay totoo at ang akin ay peke? Kaya mo bang subukan? Sige, subukan natin. Sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo? Totoo man o peke, sa isang subok lang, malalaman na natin. Pagkatapos noon, sisiguraduhin kong ikaw, pati na ang tanga mong ito, ay luluhod at tatawag sa akin ng ama. Kung hindi mo ito susundin, ngayon, hindi ko kayo hahayaang makalabas sa bulwagang ito ng piging. Alin ba talaga ang totoo? At alin ang peke? Sa tingin ko, ang tagapagpatunay nitong si Wang Lian ang dapat na totoo. Sige, isipin mo kung talagang binibining dakila ko ang dalagang iyon. Papayagan ba ng kutiya na magpakita ang binibining dakila ko sa ating pagtitipon ng mga kayamanan? Hoy! Mayroon. Ito ang totoo. Iyo ang peke. Hindi maaari. Imposibleng imposible. Hindi ko inakala na siya pala talaga ang binibining dakila ko.
Sa paraan ng pagpapahayag ng paniniwala ni Wang Lian kanina, akala ko totoo ang kanyang tagapagpatunay. Ngayon, grabe ang kahihiyan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Imposible yan. Hindi ako lolokohin ng aking guro. Ito ang pangako ng pag-ibig na ibinigay sa kanya ni Binibining Dakila ko. Paanong magiging peke ito? Malinaw nang natukoy iyan ng Jianzhen Keng. Kita na ng lahat, peke ang iyong pangako at si Xiaoting ang tunay na binibining dakila ng Gudya. Hindi. Imposible yan. Imposible yan. Siguradong ikaw na walang kwenta ang gumawa ng panloloko. Kayo, magkasabwat kayong dalawa. Wala akong ginawang panloloko. Nakatitig ang mga mata ng lahat. Kapag gumawa ako ng panloloko, agad itong mahahalata. Sino ang nagbigay sa iyo ng pangakong iyan? Kailanman ay wala akong nobyo. At wala ring manugang ang kutiya. Ang babaeng bastos na to. Dati sinabi mong wala kang ibang papakasalan kundi ang aking guro. Ngayon nagpapanggap ka pang isa kang malinis na babae. Gusto mong maging pokpok, pero gusto mo ring maging disente. Ang babaeng bastos na to. Wang Lian, ang iyong sagisag ay napatunayang peke. Kaya ang mga salita mo ngayon ay walang katotohanan. Magtapat ka ng tapat. Anong motibo mo sa paninira mo sa akin? Ay, sino ba ang naninira sa iyo? Kayo ang gumamit ng pekeng kagamitan, nagpapanggap. Tapos kayo pa ang unang nagreklamo. Sinasabi pang peke ang sagisag namin. Che, ang kakapal ng mukha ninyo. Tama. Itong tinatawag na Jianzhen Keng ay si Song Jin ang naglabas. Si Song Jin na iyan, lagi lang nagsisinungaling. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi niya. Sa tingin ko, hindi iyan Jianzhen Keng ang inilabas niya, baka peke finder lang iyan. At itong sagisag na inilabas mo, impostor, hindi talaga mapagkakatiwalaan iyan. Song Jin, ikaw na malas. Ang salo sa pagpapahalaga ng kayamanan ngayon ay puno ng gulo dahil sa iyo. Isa ka talagang malas na dapat mamatay. Imposibleng lokohin ako ng aking guro. Kayong dalawang maliliit na bastos ang gumamit ng kung anong salamangka. Gusto mo akong siraan? Ngayon papatayin kita. Ikaw! Tama talaga ang sinasabi. Dahil lang sa Songjin na iyan, kaya nagkakaroon ng mga alitan sa salo-salo na ito. Oo nga, kung itataboy natin siya sa ngayon, hindi na tayo magkakaroon ng ganito karaming pagtatalo. Kung hindi lang dahil sa batang ito na minsan ay sinisira ang mga kayamanan ng ibang tao, hindi naman sana kami magagalit ng ganito. Ang mga ganitong klaseng malas na bagay, dapat lang na itaboy. Tama ang sinasabi. Itaboy siya. Itaboy. Hindi ganoon, wala na kayong katawiran. Wala, galangan. Siya ang tunay na binibining dakila ng Kutiya. May matibay na ebidensya at hindi mapagkakaila. Paanong hahayaan ninyong maimpluwensiyahan kayo ng ilang hamak na taong ito? Binibining dakila? Sino siya para matawag na binibining dakila? Nakakita na ba kayo ng binibining dakila na nakatayo kasama ang hamak na delivery rider na ito? Sa tingin ko kayong dalawa ay magka-partner lang. Aba? Pang matagalan? Aha. Binigyan ko na kayo ng ilang pagkakataon para lumabas kayo sa bulwagan ng pagtitipon. Kayo ang hindi marunong makinig, paulit-ulit na humahamon sa amin. Kung ganoon, ayaw ninyong umalis ng may dangal sa bulwagan. Kung gayon ay hindi na namin kayo bibigyan ng dangal. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Kung matalino kayo, umalis na kayo rito. Kung hindi, ay kailangan ko ng maging lubos na mabait at tapusin na ang bagay na ito. Guro, para sa mga basura, katulad nila, huwag mo na silang pakitunguhan ng magala. Direkta mong baliin ang kanilang 2 binti at itapon sila sa labas. 5 4 3 2 Ang Dong Huangchong. Sinumang makapasok sa loob ng kampana ay talagang siguradong magsasalita ng katotohanan. Ang mga taong nakakulong sa Dong Huangchong kailangang magsabi ng totoo. Wang Lian, may tanong ako sa iyo. Iyang kampanilya mong may maskarang halimaw, totoong ba talaga yan? Oo naman, syempre. Galing yan sa guro ko, at sabi ng guro ko, personal daw yung ibinigay sa kanya ng binibining dakila ng Gudya. Hindi ako lolokohin ng guro ko. Pakawalan mo na ako.
Song Daga, nagsisinungaling siya. Hindi siya nagsisinungaling. Ano na ibig mong sabihin, Song Daga? Hindi ka naniniwala sa akin? Siyempre naniniwala ako sa iyo, pero hindi siya nagsisinungaling. Dahil kapag nagsinungaling siya, magigising ang kampana sa loob. Ang taong nasa loob, ang lahat ng meridian at panloob ng organo niya ay maaapektuhan ng mga sound wave at maghihirap ng labis. Pero, ang Dong Huang Chong ngayon ay walang anumang reaksyon. Ibig sabihin, hindi siya nagsisinungaling. Pakawalan mo ako. Isinusumpa kitang Songjin. Ilabas mo ako. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi mo ang guro mo ay kasal na sa akin. Totoo ba yon? Tama. Sabi ng guro ko, siya at ang binibining dakila ng Gudya ay engaged na. Ang binibining dakila ng Kutia ay gusto lamang ang guro ko na maging manugang ng Kutia at wala ng ibang lalaki. Imposible yan. Hindi ito maaari. Shouting, huwag ka munang mag-alala. Siguradong hindi siya nagsinungaling. Kaya upang malaman ang katotohanan ng bagay na ito, kailangan lang nating magtanong sa isang tao. Songdage, naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Wang Lian, tatanungin kitang muli. Ang master na sinasabi mo na manugang ng aming Kutia, sino ba talaga siya? Ang master ko ay siyang sikat sa buong mundo na si Shu Tongtian. Ano? Sutong Tian? Ako nga si Shu Tongtian. Ako ang Tongtian na may lubos na kapangyarihan at impluwensiya. Kayo. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ako si Song Tongtian. Si Tongtian ang taong may matatalim na mata at kamay. Kayo. Ano ang ipinunta ninyo rito? Mukhang hindi pang karaniwan itong taong ito. Kinalabit niya lang at nawasak na ang Dong Huang Chong ko. Aray, guro, sa wakas ay dumating ka. Kung hindi ka pa dumating, kami ay siningitan na ng dalawang walang, silbing ito, at sinakyan na kami para dumumi. Oo nga, silang dalawang maliit na salbahing babae ay nagkakaisa at kinuha na nila ang lahat ng atensyon dito. Wala na tayong mapapala rito? Grandmaster, kailangan mo kaming ipagtanggol. Hindi mo alam, noong hindi ka pa dumating, kami ay pinahiya ng dalawang maliit na salbahing babae at muntik na kaming mamatay sa hiya. Tama, Grandmaster. Kumilos ka na agad. Parusahan mo na ang dalawang maliit na bastos na ito para malaman nila may mga taong hindi nila pwedeng lapasanganin. Anong kalokohan? Paano sila naging mapagmapuri at mayabang? Ang taong nangahas na galitin ako, kailangan maghanda na sila sa pagkaabo at pagkawala. Ito ba ang lalaking engaged kay Shouting? Mukhang isa itong mukha ng kontrabida. Ikaw ba ang guro ni Wang Lian? Ang nagpakilalang lalaking may engagement sa binibining dakila ng Kutia? Sige, sabihin mo. Paano mo ako paparusahan? Walang pangalan. Mamaya na lang kita haharapin. May nagpanggap bang binibining ko dito kanina? Lubhang napakalaking pagkamapangahas. Tiyak na naghahanap ng sarili niyang kamatayan. Ako ang tinutukoy mong naghahanap ng sariling kamatayan. Ang nagpanggap na binibining dakila ko. Bakit, Song Tongtian? Hindi mo na ba ako nakikilala? Si Weteng ha? Bakit ka umalis nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Shu Tongtian, kailangan ko bang sabihin sa'yo kung saan ako pupunta? Ikaw naman, sabi mo sa lahat na ikaw ang asawa ng pamilya ko at hindi ka magpapakasal sa iba bukod sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang lakas ng loob mo. Nangangahas kang umasal ng mayabang sa ngalan ni binibining dakila ko. Ang alagad mo. Sabi niya hindi raw ako ang totoong binibining dakila ng Kutia. Sabi niya isa raw akong impostor. Wala kang silbi. Hindi mo nakilala si binibining dakila ko at nangahas ka pang salungatin siya. Umalis ka. Aray, guro, nagkamali ako. Talagang wala akong alam at hindi ko nakilala si binibining dakila ko. Pero itong bagay na ito, hindi naman ako ang buong may kasalanan dito. Ito, ibinigay mo rin sa akin ang kampanilya, ah. Aray. Alice, kailan ko ibinigay sa iyo yan? At kayong lahat, umalis na kayo. Tara na. Hindi nyo ba naiintindihan? Kung gayon, aalis na rin ako. Shu Tongtian, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Ay, hindi ba ito ay isang pagkakamali sa pagitan lang ng mga kaibigan, tulad ng isang pamilya na nag-aaway sa isa't isa? Pribadong bagay itong ginawa nilang ilan, hindi ko sila inutusan. Isa pa, kung alam ko lang na nandito ka sa pagtitipon ng mga kayamanan, matagal na sana akong dumating na. Gusto mo bang pumunta o ayaw? Wala akong pakialam. Ay si Weteng, huwag ka nang magalit ha? Ano bang relasyon mo kay si Weteng? Nangahas ka pa, talagang harangan ako. Ito si Songjin. Kung ano man ang relasyon namin, hindi mo na dapat pakialaman. Na matagal na kitang nililigawan. Kailangan mo bang maging ganyan katigas? Kaya naman pala ikinakalat mo sa iba na ikaw ang manugang ng Kutia.
Paano na ngayon ang issue na ito? Hindi ba't mangyayari rin naman iyan agad? Huwag mong kalilimutan kung sino ang tumulong sa kutiya na makakuha ng pondo para sa pagpapalawak na ito at tumulong din sa kutiya na itago ang krisis na ito. Si Weteng hindi mo ako pwedeng tanggihan palagi. Huwag mong kalilimutan. Ang mga bagay tungkol sa kutiya ay matutulungan kita. Ngunit kung tatanggihan mo ako, kung mapuputol ang daloy ng pondo ng kutiya, huwag kang magagalit sa akin, ha? Haha, Sweteng, gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi ako yung masamang tao na gumagamit ng pagkakataon. Gusto ko lang na pag-usapan natin, mayroong isang malaking wine party sa susunod na linggo. Gusto mo bang sumama para makita natin? Wine party? Tama. Sa wine party, mayroong maraming malalaking tao sa negosyo. Maaari ko silang ipakilala sa iyo. Tiyak na makakatulong iyon sa pananalapi ng inyong kutiya. Hindi mo ba nakikita na ayaw niya? Inausap ko si Weteng. May karapatan ka bang sumabat? Ano ka bang klase ng tao? Shutong Tian, maging magalang ka. Kaibigan ko siya. Kaibigan? Ha. Ibig mong sabihin, itong taong ito na punong-puno ng amoy ng kahirapan ay kaibigan mo? Ano kung kaibigan ko siya? Palayasin mo siya. Huwag mong kalilimutan kung sino ang makakatulong sa inyong kutiya na malutas ang problemang ito. Ikaw. Sweteng, kaya rin kitang tulungan. Ikaw? Bakit mo siya tutulungan? Dahil ba sa mukha mo? Gigolo ka ba para tulungan ang kutiya na patatagin ang daloy ng salapi? O tutulong ka sa kutiya sa paglilinis ng banyo? Kung wala kang kakayahan, huwag kang umako ng trabaho. Ako si Shutong Tian ay mayaman, kaya kong tulungan ang kutiya na patatagin ang daloy ng salapi. At ikaw, umabi ka. Huwag mo akong maliitin. Huwag kang maging mapagmataas. Mas marami akong magagawa kaysa sa inaakala mo. Ikaw na isang tagapaghatid lang ng pagkain. Mas mahusay pa sa akin na si Tong Tian. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam na alam ko ang sinasabi ko. Ang sabi ko, tutulungan ko si Weteng. Tutulungan ko si Weteng. Na iligtas ang kutiya, kailangan ko pa bang ulitin? Song Jin, sasabihin ko sa iyo, huwag mong hamunin ang aking pasensya. Ngayon, maglaho ka agad sa harapan ni si Weteng. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo sa loob lang ng 1 minuto. Ginoong Shu, sa tingin ko, iyan ang linya ko. Ang makakatulong kay si Weteng at makapagliligtas sa kutiya. Ako lang iyon. At ikaw ang dapat umalis. Ziga. Kung ganoon, bakit hindi tayo magpustahan? Tingnan natin kung sino ang makakatulong sa pamilya kutiya. Ano ang pustahan? Ang pustahan ay ang matatalo, luluhod, magmamakaawa at humingi ng tawad at hindi na magpapakita kailanman kay si Weteng. Sumusobra ka na. Si Weteng, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Anong karapatan ng taong tulad niya na tumayo sa tabi mo? Pinapaalis ko siya ng kusa. Bakit sumobra? Kung ayaw mo talagang sumali, pwede kang umalis ngayon. At dahil sa iyo, hindi ko na siya guguluhin. Pero kung sasali ka, kailangan mong panindigan ang pustahan. Wala kang tutol, di ba? Sige, isang salita lang. Napakaina. Hihintayin kong mapahiya ka. Song Dage, hindi mo naman kailangang makipagpustahan kay Shutong Tian para sa akin. Ay, hindi naman lahat ay para sa'yo. Itong si Shutong Tian, malinaw na minamaliit ako. Kahit sino, kailangang lumaban at ipakita ang lakas. Hindi ba? Huwag kang mag-alala. Siguradong tutulungan kita. Salamat, Song Dage. Ay. Ito, nakakahiya naman ito. Song Dage, sa totoo lang ako. Bakit hindi ko man lang napansin na napakaganda pala ng hubog ni si Weteng? Gusto kong malaman paano mo babaguhin ang sitwasyon ng kutiya at paanong muling sisigla ang naghihingalong kutiya. Sa tingin ko, may sapat na dahilan si Tong Tian para tanggapin ang pusta, maliban sa kanyang angkan na sadyang mayaman. May iba pang dahilan. Ang ibig mong sabihin, ang problema ng kutiya ay may kinalaman kay Tong Tian? Nagsususpetsa lang ako, hindi ko pa kayang kumpirmahin. Naalala mo pa, kanina, ang bawat salita ni Wang Lian sa loob ng Dong Huang Chong ay pawang katotohanan. Ibig sabihin niyan, ang gumawa ng kasinungalingan ay si Shutong Tian. Niloko niya pati sarili niyang estudyante. Makikita mo sa pagkatao ng taong ito kung gaano siya kasama. Iyan din ang iniisip ko, ngunit dahil wala akong ebidensya, hindi ko maaaring sirain ang aking relasyon kay Shutong Tian. Bukod pa rito, ngayon hawak niya ang pinansyal na lifeline ng kutiya. Huwag kang mag-alala, ang issue sa financial lifeline ay madali namang ayusin. Ano ang plano mo? Gagawin lang natin ang dapat gawin. Walang mahirap dito. Kailangan ko lang na snap ng daliri gamit ang aking kanang kamay. Match na ang daliri? Aba, malalaman mo rin sa tamang panahon. Song Dage, lubos akong naniniwala sa iyo ng 100%. Mabuti. Hahayaan kong ang kutiya ay muling sisigla pagkatapos ng matinding pagsubok. Hahayaan kong ang utak ng lahat ng ito na si Shutong Tian ay mabigo sa huling sandali. Song Dage, salamat sa iyo. Nalabis kang aalala sa kutiya. Ako, may isa pa akong pabor na hihingin. Walang problema. Hangga't kaya kong gawin. Hindi maganda rito. Sumama ka sa akin sa kutiya.
Umupo ka. Ang kutiya talaga ay nagmula sa mga antigong bagay. Sabi nga, mas maganda ang antigong bagay sa maunlad na panahon. At nitong mga nakaraang taon, ang luwanggo ay naging mapayapa at maunlad. Kaya ang kutiya ay dapat na mas umangat pa. Pero unti kong napansin na ang mga antik na nakukuha ng kutiya nitong mga taon ay nagiging mas mababa ang kalidad. Ngunit ang mga kayamanang napakamahal ay isang naibenta sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang ibig mong sabihin, may trader sa kutiya na nakikipagsabwatan para nakawin ang mga arian ninyo. Oh, Kung pag-iisipan nating mabuti, ang trader na ito ay may malaking kinalaman kay Shu Tongtian. matagal ko nang gustong malaman kung sino ang trader na iyon. Ngunit simula noong namatay si Lolo, ako na lang ang naiwan na humahawak ng kutiya. Kaya naman, hindi ako makapagtuon sa lahat ng gawain at napabayaan ko ang paghahanap sa trader. Ngunit nang handa na akong imbestiga ng lubusan. Napagtanto kong huli na ang lahat. Ang pong kutiya ay tuluyan ng naubos. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Nagsikap ka na ng husto. Ipaubaya mo na sa akin ang susunod na hakbang. Ay, may isa pa pala. May isa pa akong bagay. Gaano ba kahirap ang bagay na iyan? Para kailangan pang magsumamo sa akin ang binibining dakila ko bago ito magawa. Kung magawa mo ito, kahit anong ipagawa mo sa akin ay susundin ko. Sai Teng, ano man ang mangyari, handa akong sumuong sa apoy at tubig para sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Mayroon akong isang kapatid na babae na ang pangalan ay Gu Shahe. Nasaan siya? Mas bata si Shahi sa akin ng 2 taon. Kalahati lang ang pagitan namin sa edad at magkatulad din ang aming uugali mula nang mamatay ang lolo. Ang mga bagay sa kutiya ay lahat ipinasa na sa akin. Araw-araw akong sobrang abala at wala na akong lakas upang bigyang pansin ang kalagayan ni Shahe. Sa paglipas ng panahon, ang uugali ni Shahe ay naging mas malungkot. Ngunit nitong nakaraan lang, si Shahe ay biglang umalis ng bahay sa loob ng ilang panahon. Tapos? Maraming araw bago umuwi si Shahe, ngunit simula nang umuwi siya ay nahulog sa isang koma at hindi na muling nagising. Dinala na ba sa ospital? Dinala ko siya sa lahat ng ospital, ngunit pagkatapos siyang suriin ng mga doktor, hindi nila matukoy ang dahilan ng pagkakakoma ni Shahe. Ito ay kakaibang sitwasyon. Hindi ako makapagbigay ng hinuha. Sandali bago nahulog si Shahe sa koma, ulit niyang binabanggit. Huwag mo akong tagain. Huwag mo akong tagain. Huwag mo akong tagain? Mayroon ba siyang kaaway? Wala. Napakakakaiba nito, kaya gusto mo akong tulungan para iligtas ang kapatid mo. Oh. Song Daga, nakikiusap ako. Iligtas mo ang kapatid ko. Hangga't mailigtas mo siya, gagawin ko ang anumang ipagawa mo sa akin. Sige na, huwag kang mag-alala. Tingnan natin siya. Makikita natin kung ano ang mga nangyayari kay Shahe. Malalaman lang natin kapag nakita na natin siya. Ito ang aking kapatid na si Gu Shahe. Siya ba? Siya ang iyong kapatid. Oh. Kaya pala siya ay patuloy na bumubulong na huwag akong tagain. Siguro ay natakot siya sa kaitian po. Ngayon ay wala siyang malay. May pananagutan din ako. Ano ang maitutulong mo, Song Dage? Mayroon ka bang paraan? Hindi ko pa alam. Hayaang mag-isip ako. Ang kanyang kalagayan ay hindi maganda. Kung hindi siya gagamutin, mukhang wala nang matitirang oras. Ano ang gagawin natin? Songdaj, ako ang may kasalanan. Si Weteng, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Bago malis si Lolo, ipinagkatiwala niya sa akin si Shahe at ang kutiya. Ngayon ay walang malay si Shahe, wala na kaming magagawa at malapit na siyang mamatay. Ang kutiya, malapit na ring gumuho. At magkawatak, masyado akong walang kakayahan. Wala akong magawa. Binigo ko ang tiwala ni Lolo sa akin. Hindi ko napataas ang kutiya. Sa katunayan, ako ang dahilan. Araw-araw akong abala sa maraming bagay. Wala akong lakas para alagaan si Shahe, kaya siya nagkaganyan. Hindi ako isang mabuting kapatid. Ako. Si Weteng, huwag ka nang umiyak. Si Weteng, huwag ka munang malungkot. Mayroon ka bang paraan? Ang totoo, alam ko na ang dahilan ng pagka-comatose ng kapatid mo. Bilisan mo, sabihin mo. Sa totoo lang, ako at ang kapatid mo ay may malaking ugnayan. May isang bagay na tama ang sinabi ni na Zhao Liang at Jiang Mengjie.
2 araw na ang lumipas, isa lamang akong ordinaryong delivery rider. Namumuhay sa pinakamababang antas ng lipunan. Iipon ng salapi para magpakasal. Pagkaraan ng 2 araw, ako ay nagkaroon ng malaking galing sa mundo ng antik. May lihim na dahilan sa likod nito. Ano ang lihim na dahilan? 2 araw na ang nakalipas. Hindi lang ako niloko ni Zhang Mengjie, kundi nakipagsabuatan pa kay Zhao Liang at inilibing ng buhay ang isang comatose na ako. At ako, doon mismo. Nakilala ko ang kapatid mo, si Shahe. Siya at ang ilang kaibigan ay magkasama. Pumunta para maghanap ng kayamanan. Noon, comatose pa rin ako. Malabo kong narinig ang isang tunog at nagising ako. Si Shahe ay nagulat ng husto, kaya ipinupok niya sa ulo ko ang pangkalikasan card, dispenser na hawak niya. Ang aking dugo ay dumaloy sa pangkalikasan card, dispenser. Sa isang pagkakataong hindi inaasahan, ako at ang pangkalikasan card, dispenser ay nakabuo ng isang uri ng kontrata. Kaya nakuha ko ang ganitong kakaibang kakayahan. Matapos kong makuha ang pangkalikasan card, dispenser, nabunot ko ang sagradong sandata, ang kaitian po, at naitaboy ko si Shahe at ang kanyang mga kasamahan. Si Shahe ay malamang na nagulat, kaya siya ay nahulog sa isang malalim na pagkakahimbing. Kaya kahit anong mangyari, tiyak na ililigtas ko siya. Siya ang aking tagapagligtas. Kung wala si Shahe, wala rin ako ngayon. Ngunit bakit siya naghahanap ng kayamanan? Lalong gumagala ang sitwasyon. Kasalanan ko. Napaka-busy ko nitong nakaraang panahon at kulang ang aking kakayahan at napabayaan ko siya sa pagtuturo. Kaya siya gumawa ng ganyang mapanganib na bagay. Si Weteng, Ano nang ginagawa mo rito? alam kong sobrang abala ka na dahil sa walang tigil na paghahanap ng gamot para sa kapatid mo. Siyempre, para tulungan ka ako rito. Tulungan ako? Paanong paraan mo ako tutulungan? Mas mahusay ako kaysa sa walang kwentang taong iyan sa tabi mo. Walang mangyayari kahit 100 beses pa siyang tumingin. Sayang lang ang oras. Sige, sabi mo kaya mong iligtas. Paano mo siya ililigtas? Ang taong walang kaugnayan na nakatayo rito ay nakakabuwisit lang, hindi ka pa ba aalis? Ibang tao. Kung may ibang tao rito, ikaw lang iyon, di ba? Kung may aalis, ikaw iyon. Ayaw umalis, ano? Gusto mong mapatay si Shahe habang nagluluksa si Weteng at nalulula ang isip. Sinasamantala mo ang pagkakataon at ninakaw ang ari. Arya ng kutiya, di ba? Tama na. Shutong tiyan. Itigil mo na ang iyong teorya ng pagsasabuatan. Kung mayroon kang paraan, ibigay mo na agad. Huwag ka nang aksaya ng oras dito. Nagpapalakas lang ng loob mo. Kung may mangyari mang masama kay Shahe, kaya mo bang panagutan? Tama si Song Dage. Kung mayroon kang paraan, sabihin mo na agad. Hindi na maaaring maantala pa si Shahe. Sinasabi ko sa iyo, Song Jin, ako lang ang makapagliligtas kay Gu Shahe. Ito ang mahiwagang gamot na nakagagamot ng lahat ng sakit hanggat iinumin mo ito, kahit anong sakit ay gagaling. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo naman. Sa mundong ito, mayroon bang ganoong hangang gamot? Ano bang alam mo? Ito ang maalamat na rebirth grass. Ano? Ito ba talaga ang rebirth grass? Oo, syempre totoo ito. Si Weteng, kailan ba kita niloko? Ang rebirth grass na ito igamot sa lahat ng sakit at nakakaalis ng lahat ng lason. Dapat may narinig ka na tungkol sa manghang epekto nito. Kung kakainin niya ito pero hindi pa rin magising si Shahe, tatanggalin ko ang ulo ko at gagawin mo itong bola para sipain. Narinig ko na rin ang tungkol sa rebirth grass. Sabi-sabi na may kakayahan itong bumuhay ng patay. Pero chismis lang iyon. Walang anumang katotohanan na nagpapatunay sa bisa nito. Karamihan, ang rebirth grass na ito, isa lang ito sa buong luwangguo, ang mga ordinaryong tao. Sino pa ba ang magkakaroon ng pagkakataong makakuha nito? Ibig sabihin, kahit kainin ito ni Shahe, hindi pa rin siya sigurado na magigising. Hay, isang bagay na walang alam sa mundo. Itong rebirth grass ko, binili ko sa mataas na presyo mula sa isang kilalang manggagamot mula sa luwangguo. Narinig mo na ba ang buhay na immortal? Kahit nakapikit ang mata niya, sinabi niya sa akin ang mga sintomas ni Shahe at binigyan niya ako ng rebirth grass na ito. Ang natitirang mga pambihirang kayamanan, lahat ng ito ay dinala ko mula sa bahay. Inilaan para kay Shahe pagkatapos niyang magising para sa kaniyang pangangatawan. Mukha namang walang kuwenta ito. Talaga bang may bisa ito? Tumahimik ka lang! Huwag kang manira dito! Sa tingin ko naiinggit ka lang sa akin. Ayaw mong tingnan ako ni si Weteng sa ibang paraan. Ang masama mong hangarin ay kita na. Ikaw na hamak na nilalang. Maging magalang ka sa iyong pananalita. Hindi ito isang pagtitipon para sa pagtatasa ng kayamanan, ito ay sakutiya. Hindi ko hahayaang sinuman, mambuli si Song Dage. Paulit. Ulit na tinatawag na Song Dage. Sweteng, napakalapit na ng tawagan ninyo? Sa tingin ko ay napaka-inosente mo at hindi mo talaga nauunawaan ang mga kalalakihan. Ang Song Dage na sinasabi mo, siya ay isa lamang, lalaking naghahangad ng yaman.
Kinakampihan mo siya ngayon, pero balang araw pagsisisihan mo yan. Kahit paano, si Song Dage ay mas mahusay kaysa sa iyo na nagpahayag sa labas na ako lang ang iyong papakasalan. Siya ay mas mapagkakatiwalaan. Uy, si Weteng. Isang maling pagkaunawa lamang ito, maling pagkaunawa. Hindi ba nandito ako upang itama ang aking pagkakamali? Sa buong Luwangguo ang makakapagligtas kay Shahe. Ako lang iyon, si Shutong Tian. Hayaan mo na, Sweteng. Ang katotohanan lamang ang makakapagtakip sa kanyang mabahong bibig. Hayaang gamutin niya. Ang damong pambuhay na ito ay walang masamang epekto kapag kinain at saka, nandito rin naman ako. Sandali lang. Sandali, wala nang oras si Shahe para pakinggan ang mga walang kwentang salita mo. Mukhang malinaw na mayroon kang masamang balak at gusto mong mamatay si Shahe. Ang ibig kong sabihin ay, dahil napakahalaga ng gamot na ito, huwag mo itong ipainom lahat kay Shahe. Hatiin mo ito sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ipainom kay Shahe. At ang isa naman ay iwan. Kapag nagbigay na ng epekto ang gamot, ipainom ang natitirang bahagi sa kanya. Song Jin, napakalakas ng tunog ng iyong abakus. Ibig sabihin, alam mo na ang aking iniisip. Matapos ang napakahabang pag-uusap, hindi ba tinatatakam ka lang sa aking damong pambuhay? Gusto mong samantalahin ang pagkakataon para makakuha ng kalahati? Sasabihin ko sa iyo, imposible, hindi ka magtatagumpay. Gusto mo ang aking damong pambuhay, walang daan. Si Weteng, ipainom mo ito lahat kay Shahe. Huwag mong maliitin ang ibang tao. Ako, isang buhay na tao, kailangan pa bang magnasa sa iyong damong pambuhay? Ang mga kuto na katulad mo mula sa mababang lipunan, alam na alam ko. Kung gusto mo ang reborn grass, bumili ka gamit ang sarili mong pera. Pero kahit na ikaw, mula pa sa ika-18 henerasyon ng iyong ninuno, magsimulang maghatid ng pagkain hanggang sa susunod na buhay at sa mga susunod pa, hindi mo pa rin mabibili kahit isang hibla ng reborn grasses na ito. Si Weteng, maniwala ka sa akin, kung ako ay mabibigo, ako, si Shutong Tian, ay ipaubaya ko ang aking sarili sa inyo. Ngunit, kung mailigtas ko si Shahe. Ano ang gusto mong mangyari? Kung mailigtas ko si Shahe ngayon, ako, si Shutong Tian, ay kukunin ko ang ulo mo, Song Jin. Sige, walang problema, pumapayag ako. Ngayon, ang ulo mo ay akin na. Kinain ko itong damong pambuhay, pero bakit wala pa ring reaksyon? Itong damong pambuhay ay walang silbi. Ito? Impossible ito. Dahil lang siguro kinain niya ang kalahati, kaya hindi pa ganap na lumabas ang epekto ng gamot. Dali, pakainin niyo kay Shahe ang kabilang kalahati. Kung kakainin niya ang buong damong pambuhay, tiyak na magigising siya. Kung hindi magising si Shahe, paano ko magagamit ito para magpakasal kay Gu Xueting? Ang reputasyon at posisyon ng kutiya, hindi ko magiging akin. Song Jin, ikaw na inok na aso. Ang may pakana nitong masamang ideya. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Shahe. Sa huli, hindi bati sa akin pa rin kayo umaasa? Ang walang hanggang laurel. Mula sa buwan ay isang laurel na hindi nasisira, na pinutol ni Wugang. Si Weteng, ito ang sanga ng laurel mula sa harap ng bahay ng sinaunang diyosa na si Chang'e at kaya nitong gamutin ang lahat ng karamdaman at sakit. Ibabad ito sa tubig at ipainom kay Shahe. Tiyak na magigising si Shahe. Chang'e? Sanga ng laurel? Ha 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 ha. Inaakala mo ba talaga na ikaw si Hoyi? Si Weteng, ang batang ito, sa tingin ko, ay wala sa tamang iisip? Sigurado ka ba na talagang pagkakatiwalaan mo siya? Song Jin, sigurado ka bang talagang mayroon ang sanga ng laurel sa harap ng pintuan ni Chang'e? Si Weteng, huwag kang magpakatanga. Kahit isipin mo lang, ang mga bagay na ito ay hindi umiiral. Nagsasalita lang siya ng kung ano, pinaglalaruan lang niya tayo. Si Weteng, huwag kang mag-alala. Hindi ko isa sa palaran ng buhay ni Shahe. Sige, naniniwala ako sa iyo. Alalay, Sweteng. Hindi malaman kung saan talaga nakuha itong gamot na ito. Paano kung may mangyaring masama? Isa lang siyang deliver. Anong kayamanan ang maibibigay niya? Sigurado ka ba na ipagkakatiwala mo ang buhay ng kapatid ni Shahe sa isang taong kakikilala mo lang at hindi alam kung saan galing? Kaya ba niyang panagutan ito? Tama na, Shutong Tian. Huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan. Ngayong ganito na ang sitwasyon. Mayroon ka pa bang ibang paraan? Song Dage, sigurado ka bang walang problema talaga sa gamot na ito? Natatakot ako na may masamang mangyari kay Shahe. Siya lang ang kapatid kong babae. Hindi ko maaaring isapalaran ang kanyang buhay. Song Jin, tatanungin kita, gumamit ka na ba ng gamot na ito para magligtas ng tao? Hindi. Mayroon bang anumang bagay na makapagpapatunay sa bisa nito? Wala rin. Hindi ka ba mapagkunwari? Si Weteng, makinig ka ng mabuti. Alam mo ba kung ang gamot na ito
ay talagang mahiwagang gamot o lason na nakamamatay? Si Weteng, maniwala ka sa akin. Ang puso kong gustong iligtas si Shahi ay totoo. Imposibleng may balak akong saktan siya. Meron, syempre meron. Gusto mong patayin si Shahe para makahanap ng pagkakataon na umangat at maging tanyag. Shutong Tian, tigilan mo ang paghahasik ng intriga. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, may iba ka pa bang paraan? Wala akong paraan, ngunit ang Kutiya at ako ay matagal nang magkaibigan. Lumaki kaming magkasama ni Siweteng at Shahe. Hindi ko hahayaang hilahin mo sa ilong si Siweteng. Sa tingin ko, ikaw ang iimbot sa kayamanan ng Kutiya. Ikaw iyon, malinaw. Ikaw na inuko? Naglakas? Loob ka pang manira sa akin? Ngayon, hindi kita hahayaang makalabas ng buhay sa pintuan ng Kutiya. Siweteng, magtataya ka ba? Maglakas, loob ka bang itaya ang buhay ni Shahe sa unukong ito? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Parang humihina na ang hininga niya. Siweteng, Ay, he. magdesisyon ka na. Bilisan mo. Magtiwala ka sa akin. Ano ang garantiya mo nagagaling ni Shahe dahil sa gamot mo? Songjin, talaga bang gagana ang gamot na ito? Ako, si Songjin, ginagarantiya ko ito ng aking buhay. Kung may mangyaring masama sa gamot na ito, kung mamatay si Shahe, ako, si Songjin, ang mamamatay, kapalit ng isang buhay. Ang gamot mo ba ay hindi pareho sa akin? Wala namang silbi yan. Kanina, Chang'e na naman, tapos Huyi na naman, para lang magpasikat. Ngunit ano ang resulta? Ha? Songjin, ngayon, babayaran mo na ang iyong mga kasalanan. Mengatao, Bitawan niyo ako. ikulong niyo siya. Bitawan niyo ako. Shahe, mamatay ka na ng mapayapa. Ang ate mo, pati na rin ang dangal at posisyon ng Kutiya ay magiging akin na. Hindi pa iisang minuto simula ng inumin ng gamot. Hindi pa ito umiiral. Ganoon ba talaga ang gusto mong patayin ako? Punyeta kang supot, huwag ka nang magsalita. Ngayon din, pababain kita para samahan si Shahe. Bakit kayo nakatunganga? Dalhin siya sa labas at bugbugin hanggang mamatay. Bitawan niyo ako. Tama na. Bad trip ako. Lumabas kayong lahat. Gusto kong mapag-isa. Siweteng, huwag kang alala. Maniwala ka lang sa akin. Gigising si Shahe. Maniwala ka. Dalhin siya sa labas at bugbugin hanggang mamatay. Ha? Ha? Shahe, kumusta ka? Shahe. Shahe. Hindi mangyayari yan. Shahe. Songjin, sinabi ko na sa iyo, imposibleng makalabas kang buhay sa pintuan ng Kutiya ngayon. Sinaktan mo ang Xiaoxie ng Kutiya at wala nang magiging kalalagyan mo sa luwang guo. Ngayon, iwan mo ang buhay mo rito. Imposible. Hindi ito posible. Siweteng, maghintay pa tayo ng kaunti. Maghintay pa tayo. Sige na. Hintay? Tigilan mo ang pagkunwari. Kung hindi dahil sa pesteng gamot mo na iyan, makakaisip pa sana kami ng ibang paraan para pag-usapan ito ng mas matagal. Pero ngayon, tingnan mo, patay na ang tao at pinapahintay mo pa kami? Hihintayin pa ba namin ang pagsundo sa bangkay? Siweteng, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Gigising si Shahe. Sigurado ako. Oras? Gaano katagal ba ang ibibigay namin sa iyo? Para muling mabuhay si Shahe? Bigyan ka ng 100 taon para hintayin ang kanyang muling pagkakatawang tao? Songjin, walang silbi ang anumang sasabihin mo ngayon. Ang buhay mo ay kailangang manatili rito. Songdage, sobra akong nagtiwala sa iyo. Bakit mo pinatay ang kapatid ko? Bakit, ha? Huwag na siyang kaladkarin pa. Bugbugin siya hanggang mamatay dito mismo. Gagamitin ko ang buhay ng inutil na ito para parangalan ang kaluluwa ni Shahi sa langit. Hindi ba patay na itong Xiaoxie? Siguro nabuhay siyang muli. Nabuhay na muli itong si Xiaoxie. Takbo na. Shahe, kamusta ka? Iniluwanan niya ang maitim na dugo. Dapat ay magigising na siya. Paano nangyari iyan? Kitang-kita ko na wala na siyang hininga. Shahe, magkaibigan tayo ng maraming taon. Huwag mo akong pahirapan. Malapit na akong maging bayaw mo. Ahayaan ka na ng bayaw mo na mapayapang makalibing, di ba? Pwe, sinong salbahing nagsumpa sa akin na mamatay? Shahe. Ate, Paano nangyari? Imposible iyan. Ibig sabihin ba, talagang kayang bumuhay ng patay at maghilom ng mga buto ang gamot na ito? Shahe, sa wakas, gising ka na. Alam mo ba, kung gaano ako nag-alala. Ate, ako ang nagkamali. Mula ngayon, hindi na. ako magiging dahilan ng pag-aalala mo. Tingnan mo, Shahe, ito ang iyong tagapagligtas, si Songdage. Kung hindi dahil sa gamot niyang ito, baka hindi ka na. Nagising pa. Ang sakit ng ulo ko. Ikaw pala.
Iyon sa totoo lang, ikaw ang aking tagapagligtas. Kung hindi dahil sa iyo, na kumuha sa akin mula sa libingan, wala na ako ngayon. Pero sa kabilang banda, dahil ikaw ay ang Air Shaoxie ng Kutia, bakit ka nakikisama sa mga nagnanakaw sa libingan? Nitong mga taon, sobrang hirap ng sitwasyon ng Kutia. Mula nang mawala ang lolo ko, ang kaguluhan ng Kutia ay ipinasa sa aking ate. Nakikita ko siyang labis na nababagabag araw, at nasasaktan din ako. Bilang tauhan ng Kutia at bilang ang Air Shaoxie ng Kutia, gusto ko ring gumawa ng anumang bagay para sa Kutia. Kahit ano paman. Kaya sumali ka sa samahan ng mga magnanakaw sa libingan at gusto mong makakuha ng kayamanan na magpapasikat sa iyo upang malutas ang mga problema ng Kutia? Ngunit simula nang makasama ko si Song Dage, napagtanto ko na hindi ito para sa akin. Kaya pinutol ko na ang ugnayan ko sa mga magnanakaw sa libingan. At pagkatapos, araw-araw, nasa loob ako ng bahay at nag-iisip kung ano ang maaari kong gawin para sa pamilyang ito. Hanggang isang araw, may nakita akong isang tao na hindi ko inaasahan. Ibinebenta niya ang mga arian ng Kutia. Paalis na sana ako para pigilan siya, pero hindi ko alam kung bakit. Nahimatay ako. Kaya, ano talaga ang nakita mo sa sarili mong mga mata? Sino ang taong iyon? Nakita ko mismo, totoo at walang duda. Siya, Zixu Tongtian. Nakipagsabwatan siya sa mayordomo, at ang mga share at koleksyon ng aming Kutia ay ibinebenta niya lahat sa mababang presyo. Ang mga peste na ito, siguro ngayon ay kinain na ang Kutia. Napakang honeycomb briquette. Ika nga! Binibining dakil ako. Dumating ako ngayon upang humingi ng tawad sa inyo. Noong nakaraan, ako ay walang pinag-aralan. Hindi ko nakilala ang pagkatao ng binibining dakila ko. Sana ay palampasin ninyo na ito at huwag ninyo na akong pansinin. Songjin, dahil sa relasyon nating dalawa, pwede mo ba akong ipagtanggol sa harap ni binibining ko? Ang relasyon nating dalawa. Anong relasyon iyan? Iyan ay relasyon ng mag-asawa, syempre. May kasabihan, ang pagsasama, may kabutihang walang hanggan. Dahil nagkasama tayo bilang mag-asawa, mayroon pa rin tayong pagmamahalan, tama ba? Zhang Mengje, ngayon pa lang ba makikipag? Usap ka sa akin tungkol sa pagmamahalan, hindi ba masyado ng huli? Aray, hindi huli. Talagang hindi huli. Nasa harapan naman tayo ni Binibining Gu. Huwag mong sabihing nasa harap tayo ng binibining dakila ko. Hindi mo ba nakikita na ang dakilang guro ng iyong guro ay nakaupo sa lupa? Eksperto Shu? Kayo? Bakit kayo nakaupo sa lupa? Nakaupo siya sa lupa dahil nabunyag ang pagkakabuklod niya sa katiwala ng Kutia upang nakawin ang kayamanan ng aming Kutia. Wala na siyang matatakbuhan. Ano? Ito? Ha? Sakto ang dating mo. Siguradong ang bagay na ito ay may kinalaman din kay Wang Lian. Sige, ihatid ko kayong dalawa ng sabay sa kulungan ng Luwang Guo. Ang piging na inihanda ng Kutia sa pagkakataong ito talaga namang napakagara. Ay sino kaya ang namumuno sa Kutia nitong mga nagdaang taon? Nagbago ito mula sa dating pagkasira at itinayo nilang muli ang Kutia na noo inasa bingit ng pagbagsak. Ahaha. Sa loob ng 2 taon, maliban sa mga hindi inaasahang dumating, isa na rito ang Kutia. Talagang karapat. Dapat sila bilang isang matandang pamilyang mayaman. Ang Kutia ngayon ay isa ng bago at modernong Kutia. Ang kanilang lakas ay mas matatag kaysa dati, itinuturing silang pinuno ng mga angkan. Ha 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 ha. Ibigay mo. Ibalik mo. Bitawan mo ako. Nangangahas kang agawin ng bagay ko? Hindi ba? Ibigay mo sa akin. Aray! Aray. Mayroon akong isang mahalagang anunsyo sa iyong lahat. Malugod nating tanggapin ang pinuno ng Kutia, ang binibining dakila ko, Book Sweta. Ngayon, mayroon akong isang bagay na i-anunsyo. Magpapakasal na ako. Ha ha ha. Magpapakasal na si Binibining Dakila Ku. Oo nga, ang Kutia na ngayon ang pinakamataas. Hindi ko alam kung sinong talentadong binata ang babagay sa ating binibining dakila ko. Maliban na lang sa taong biglang sumikat sa mundo ng mga antigo nitong nakaraang 2 taon. Papasukin si Songjin, ang pinakamayamang tao.